Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Bago natin simulan ang Season 2, noong nakaraang Season 1 ng Fear the Walking Dead, sa isang lugar sa Los Angeles, kung saan kumakalat ang isang misteryosong virus na kumakain sa mga tao at hinahawaan ito. Sina Madison Clark, ang asawa niyang si Travis, at ang kanilang mga anak na sina Nick, Alicia, at Chris ay pilit na nabubuhay habang unti-unting bumabagsak ang mundo. Matapos nilang makita ang pagkabigo ng gobyerno na mapigilan ang pagkalat ng sakit, tumakas sila sa nagliliyab na lungsod kasama si Victor Strand, sakay ng kanyang yete, umaasang makahanap ng kaligtasan sa dagat. Ngunit sa kanilang paglalakbay sa baybayin, humaharap sila sa mga bagong panganib, hindi lang mula sa mga infected kundi pati sa mga desperado at mararahas na tao. Natuklasan nila na kumalat na ang impeksyon sa buong mundo. Lumalala rin ang tensyon sa grupo lalo na nang maging marahas at delikado si Chris, anak ni Travis. Sa huli, nakarating sila sa Mexico at nakasalamuha ang mga kulto, grupo ng mga survivor, at isang matibay na hotel. Sa gitna ng trahedya ng pagkakawatak at pagtataksil, sina Madison, Alicia, at Strand ay nanatiling lumalaban upang mabuhay sa mundong nilamon ng kaguluhan. Sa pagsisimula ng Season 2, nagawa ni Nick mamahala sa komunidad at matagumpay nilang pagtakas sa mga zombies at papunta sana sa hangganan ng Mexico. Pero akala ng nila ay malapit na silang makarating sa kanlungan, may grupo ng mga armadong militante ang biglang sumulpot, nagulat sila at halos pinuksa ang buong komunidad. Si Lucy ay hindi pinalad na mabaril at nauwi sa pagkakabihag kasama ni Nick. Samantala, nalaman ni na Madison at ng kanyang pamilya ang kinaroroonan ni Nick mula sa parmasyutiko at nagsimula silang magtungo sa hangganan. Habang hinahanap nila si Nick, sila rin ay nadakip ng mga armadong militante at dinala sa isang base militar sa hangganan. Pagdating nila, nakita nila na ang base ay napapaligiran ng napakaraming bangkay, malinaw na nagpapahiwatig na ito ay malayo sa pagiging isang ligtas na kanlungan. Pagpasok sa loob, pinaghiwa-hiwalay ang pamilya. Ang amain ni Nick na si Travis ay dinala sa basement, kung saan nakita niya ang mga katawan ng mga bilanggo na may marka, na nagpapahiwatig na may ginagawang nakakatakot na eksperimento sa tao. Bukod sa kanya, ang madilim na basement ay may iba pang mga bihag, at nakita ni Travis si Nick sa gitna ng karamihan. Nang magkataon na wala ang mga gwardiya, nilapitan ni Travis si Nick. Matapos ang maikling pag-uusap, isiniwalat ni Travis na patay na ang kanyang anak na lalaki, ngunit nangako siya kay Nick na hahanapan niya ng paraan para makatakas silang lahat doon. Samantala, sina Madison at ang kanyang anak na si Alicia ay nakakulong sa isang medyo maayos na opisina. Dinalhan sila ng pagkain ni Troy, ang kapitan ng militar, at sinabing hindi siya masamang tao. Kailangan lamang niyang alamin ang pinagmulan ng mga dayuhan at nangakong bibigyan sila ng mga suplay at palalayain kung hindi sila mapanganib. Gayunpaman, hindi nagtitiwala sina Madison at Alicia sa kanya. Dahil nakaramdam ng kakaiba, nagsimulang maghanap ng sandata si Madison para sa pagtatanggol sa sarili, at nang wala siyang makita, inilabas ni Alicia ang kutsilyong itinago niya sa kanyang katawan. Pagkatapos bisitahin sina Madison at ang kanyang anak, bumaba si Troy sa basement, na isa palang laboratorio. Ang militar ay nanghuli ng mga tao mula sa iba't ibang lahi at nasyonalidad para sa pananaliksik, umaasang matukoy ang mga pattern sa pagiging zombie ng tao. Ngunit napakalupit ng mga eksperimento ay mararahas na pinapatay ang mga ito. Natuwa si Troy nang malaman niyang maori si Travis dahil hindi pa nila nasusuri ang lahing iyon. Mukhang ang mga nakakulong sa basement ay mga ginyapig ng eksperimento at panahon na lang ang bibilangin bago sila pahirapan hanggang mamatay. Ayaw sumuko sa kapalaran, isang lalaking bihag na may balbas, nang makita ang lakas at kalusugan ni Travis, ay nagmungkahi ng alyansa. Kung makakahanap sila ng paraan palabas ng lab, maaari niyang pamunuan ang pagtakas palabas ng base. Mayroong imburnal sa ilalim ng base na konektado sa lagusan ng mga drug trafficker, at kung makakapasok sila roon, maaari silang makatakas pabalik sa Mexico. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagpaplano ng pagtakas mula sa lab para makakuha ng mas maraming oras para mabuhay. Tinanong ni Travis ang mga sundalo tungkol sa natuklasan nila sa mga eksperimento. Nalaman niyang ayaw ng mga zombie ang amoy ng mga patay na tao, kaya napapaligiran ng mga bangkay ang base upang mapigilan ang mga zombie. Kaya pala, kadalasan ay hindi ganap na kinakain ng mga zombie ang mga buhay na tao.
Kapag patay na ang isang tao, nawawala na ang interes nila. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na dumarami ang populasyon ng mga zombie. Kung kainin nila lahat ng tao, bababa ang bilang nila. Pagkatapos ipadala ang dalawang bihag para sa eksperimento, pumili muli ng isa pang paksa ang sundalo at si Nick ang napili. Nang makita ito, lumapit si Travis at inialok ang sarili. Ipinahayag ang kanyang lahing Maori, kapalit ni Nick sa eksperimento. Dahil doon, agad pumayag ang sundalo. Ngunit bago pa man magsimula, lumaban si Travis at pinabagsak ang sundalo. Samantala, mabilis na kumilos si Nick at itinulak ang isa pang sundalo papunta sa isang eksperimento na kakagising lang bilang zombie. Sa gitna ng kaguluhan, ilang bihag ang nakatakas mula sa lab. Sa opisina, binabantayan ni Troy ang natutulog na sina Madison at Alicia. Nang magising si Madison, sinabi ni Troy na aalis ang hukbo sa araw na iyon at gusto niyang isama silang mag-ina. May kakaibang kilos si Troy kay Madison. Biglang narinig ang putukan mula sa ibaba, hinahabol ng mga sundalo sina Travis at ang iba pang tumakas. Lumabas si Troy para imbestigahan. Para tulungan ang pagtakas ni Nick, nanatili si Travis sa hulihan at kalaunan ay nakapasok sina Nick at Lucy sa imburnal. Ang lalaking may balbas ay napatay agad ng mga paparating na sundalo. Narating ni Nick at Lucy ang dulo ng imburnal, ngunit nabigo sila nang makita ang napakaraming zombie na humaharang sa daan. Samantala, nadakip ng militar si Travis at bilang parusa ay itinapon sa isang hukay na puno ng mga zombie. Ngunit mali ang tantiyan ni Troy sa lakas ni Travis. Ginamit niya ang buong lakas at pinatay mag-isa ang mga zombie, pero binuksan ng mga sundalo ang bakod ng pangunahing grupo ng mga zombie, dahilan para rumagasa ang mga ito sa hukay. Hindi alam kung makakaligtas pa si Travis sa pag-ataking iyon. Bumalik si Troy sa opisina at naabutan ang pag-atake ni Madison, ngunit bilang bihasang sundalo, hindi siya basta-basta natalo. Sa gitna ng laban, kinuha ni Madison ang kutsarang nasa mesa at isinaksak ito sa mata ni Troy. Natalo si Troy at hindi na kumibo. Ginamit siya ni Madison bilang bihag habang lumalabas. Nag-alinlangan ang ibang sundalo na kumilos. Si Alicia naman ang inatasang maghanap ng sasakyang tatakasan, at nang makita niya ang susi, narinig niya ang sigaw mula sa imburnal. Sina Nick at Lucy iyon na natrap ng mga zombie, kaya mabilis niyang inihulog ang kutsilyo pababa para tulungan sila. Ngunit nakatawag ng pansin ang ingay at muli siyang nadakip ng mga sundalo. Pinilit ni Madison si Troy na sabihin kung nasaan si Travis, at inamin nitong nasa hukay ng mga zombie ito. Dumating ang kapatid niyang si Jake at nangakong dadalhin sila kay Travis kung pakakawalan niya si Troy. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Madison. Pagdating nila sa hukay, puno ito ng mga bangkay, ngunit buhay pa si Travis. Ilang sandali pa, dinala rin sina Nick at Alicia, at muling nagsama-sama ang pamilya. Hindi masamang tao si Jake, di tulad ng kanyang kapatid na si Troy na mahilig sa eksperimento. Sinabi niya kay Madison at sa pamilya na balak nilang umatras, patungo sa bukid ng kanilang ama at inanyayahan silang sumama. Ngunit hindi nagtitiwala si Madison kay Troy, kaya mas mabuting maghiwalay muna sila. Habang naghahanda ang tropa na umalis, isang sundalo ang nakarinig ng ingay mula sa imburnal at pinuntahan iyon. Dahil sa kanyang kuryosidad, hinila siya ng isang zombie at napatay, at di nagtagal, lumabas ang buong grupo ng mga zombie. Mabilis na napaligiran ng mga undead ang mga tao sa itaas bago pa sila makalikas. Habang inaatake si Madison, agad siyang tinulungan ni Nick. Sa malayo, tiniyak muna ni Travis na makasakay sa helicopter sina Alicia at Lucy. Habang halos lamunin na sina Nick at Madison ng mga zombie, dumating si Troy at niligtas sila, pinasakay sa kotse at inilayo sa panganib. Tinulungan sila ni Troy nang walang halong galit o paghihiganti. Muling napilitan ang bagong nagsamang pamilya na maghiwa-hiwalay, umaasang magkikita muli sa bukid. Hindi lumapag ang helicopter hanggang gabi at sa di inaasahan, inatake ito. Tumama ang isang bala sa salamin at tinamaan si Travis. Habang nawawalan siya ng malay at takot na baka maging panganib sa iba, kapag naging zombie, binuksan niya ang pinto at tumalon mula sa mataas na altitude, tinapos ang kanyang buhay. Nang mag-emergency landing ang helicopter pagsapit ng madaling araw, nagtaka sila kung sino ang umatake. Samantala, ligtas na nakarating sa bukid ang grupo ni Troy, ngunit dahil wala pa rin si Jake at ang kanyang grupo, nakakaramdam ang lahat ng hindi magandang kutob.
Dahil wala pang pahintulot ng ama ni Jake, hindi makapasok ang mga dayuhan sa bukid, kaya naiwan sina Nick at Madison sa labas ng gate. Gusto nang umalis ni Nick, pero pinakalma siya ni Madison at ipinahiwatig na may baril siyang nakahanda sakaling may gulo. Habang naghihintay, inobserbahan ni Madison ang bukid. Karamihan ay mga ordinaryong nakaligtas at ilang armado ang nagbabantay para sa kaligtasan. Mukhang isang perpektong kanlungan ito. Gayunpaman, ayaw ni Nick manatili, lalo na't ang mga sundalong ito ang pumatay sa mga miyembro ng kanilang komunidad at dahilan ng pagkasugat ni Lucy. Lumapit ang isang matandang lalaking may sombrero, siya pala ang ama ni na Jake at Troy, at inalok si Madison ng kape sa kabila ng bakod. Siya rin pala ang kumuha sa anak ni Daniel na si Ophelia sa hangganan noon. Sinigurado muna ng lalaki na hindi mapanganib sina Madison at Nick bago sila tuluyang papasukin. Alam ni Madison na kailangan nilang magtiis hanggang muling magkita-kita ang pamilya, at pansamantala, may matutuluyan na sila. Hindi ganoon kaganda ang kalagayan ni Alicia. Nag-aalala siya para kay Lucy sa bukid. Habang nagkakamping sila ni Jake at ng iba pa noong gabi, tiniyak ni Jake na magiging maayos din ang lahat at babantayan nila si Troy para hindi gumawa ng gulo. Binanggit ni Jake na ang pagiging padalos-dalos ng kanyang kapatid ay dahil sa labis na pagpaparaya ng kanilang ama. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng distress signal mula sa kasamahang nagbabantay at natuklasan nilang lumalabas ang mga zombie mula sa mga palumpong. Dahil sa dilim at hindi pamilyar sa lugar, nahirapan si Jake, ngunit tinulungan siya ni Alicia upang makatakas. Sa kasamaang palad, nakagat ang kanilang kasamahan at kinailangang tapusin ni Jake ang kanyang paghihirap gamit ang baril. Pagbalik sa hotel, mas marami pang mga nakaligtas ang nagsisidating sa harap ng pasukan ng hotel. Nawala sa kontrol ang sitwasyon. Nahihirapan ang manager ng hotel na mapanatili ang kaayusan. Nang tila malapit nang magkaroon ng kaguluhan, lumapit ang dating kasama ni Nick sa selda na si Strand at nagsinungaling na isa siyang doktor na kayang gamutin ang mga may sakit na pansamantalang nakapakalma sa mga tao. Nagawa niyang gamutin ang mga simpleng sugat, ngunit ng isang buntis na nakaligtas ay malapit ng mga anak, wala na sa kakayahan ni Strand ang sitwasyon. Gayunman, dahil sa mga banta ng pamilya ng buntis, napilitan si Strand na magpanggap na doktor at subukang tumulong. Sa hindi inaasahan, nagmistula siyang isang medikal na henyo at parehong ligtas ang ina at ang sanggol sa huli. Ngunit nabahala ang manager ng hotel na baka hindi na magtagal ang lihim tungkol sa peking pagkakakilanlan ni Strand bilang doktor at kapag nabunyag, maaari itong magdala ng mas malaking panganib sa hotel. Kaya't napagpasyahan niyang paalisin ito. Ngunit sa kabila ng pagpapaalis, nanatiling kalmado si Strand, marahil ay inaasahan na niya ang araw na ito. Habang naghahanda siyang umalis, pinakiusapan siyang gamutin ang huling pasyente, ang ina ng nobya, na ngayon ay nababaliw sa dalamhati, tumatangging kumain, at nanganganib na maging zombie. Lahat ay umaasang mapapaniwala siya ni Strand na kumain. Nang makita niya si Strand, bahagyang nagbalik ang kanyang katinuan, tuluyang naunawaan ang mga ginawa nito, at nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay ng kapayapaan sa kanyang anak. Pagkatapos, binigyan niya si Strand ng regalo sa kasal na para sana sa kanyang anak bago siya tumalon mula sa balkonahe, tinapos ang kanyang buhay. Sa puntong ito, gusto na lamang umalis ni Strand sa hotel sa lalong madaling panahon, ngunit nadiskubre niyang ang regalong iniwan ng babae ay isang sports car, isang napakapakinabang na regalo sa panahon ng apokalipse. Dahil doon, umalis si Strand ng may estilo, ngunit kung saan siya tutungo pagkatapos ay walang nakakaalam. Pagsapit ng madaling araw, nakarating din sina Jake at Alicia sa bukid habang nag-aalalayan. Labis ang tuwa ni Madison nang makita muli ang kanyang anak na babae, ngunit agad ding nalungkot si Alicia nang maalalang wala na si Travis magpakailanman. Samantala, lalo pang nalugmok si Nick dahil nawala ng malay si Lucy dahil sa labis na pagod sa paglalakbay at natakot ang mga tao sa bukid na baka maging zombie siya, kaya't hindi siya pinayagang makapasok. Nang pagbantaan ni Troy na babarilin si Lucy, hinarap siya ni Nick upang protektahan ang kanyang minamahal. Dahil mas marami ang kalaban, napilitan si Nick na makipagkasundo, ngunit sa isang kondisyon, siya mismo ang gagawa nito. Pumayag si Troy, ngunit pagkakuha ni Nick ng baril, itinutok niya ito kay Troy. Upang mapakalma ang sitwasyon, nakialam ang may-ari ng bukid at pumayag na gamutin si Lucy, bagamat kailangang itali ito bilang pag-ingat.
Dahil sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Travis, pinigilan ni Madison ang kanyang kalungkutan at nagpakawala lamang ng emosyon ng mag-isa sa likod ng bundok matapos makapagpahinga ang lahat sa bukid. Ilang sandali pa, dumating ang may-ari ng bukid upang hanapin si Madison. Nag-aalala na baka may suicidal tendencies ito dahil sa matinding kalungkutan sa pagkamatay ng asawa. Ang isang pagpapakamatay sa bukid ay maaaring magdulot ng panganib sa iba, lalo na kung maging zombie ito sa gabi. Bukod pa rito, napansin ng may-ari na may baril si Madison, ngunit hindi niya ito pinasuko. Sa halip, nirehistro lamang ito sa medical room. Si Lucy, na may posas, ay ginagamot. Nakita ni Nick si Alicia na walang emosyon sa tabi nito, at alam niyang napakalaking dagok sa isip ng kanyang kapatid ang masaksihan ang pagkamatay ng kanilang ama. Si Alicia, na matagal nang nagpipigil, ay tuluyang bumigay at umiyak sa mga bisig ng kanyang kapatid. Nang humupa ang emosyon, hinanap ng magkapatid ang kanilang ina. Bagaman nagdulot ng matinding kalungkutan ang pagkamatay ni Travis, ang mundong ginagalawan nila ngayon ay hindi lugar para sa pagdadalamhati. Kailangan nilang magpatuloy. Tanging sa pagbitaw sa nakaraan sila makakausad. Sinabi ni Madison sa kanyang mga anak na anuman ang mangyari, dapat silang mabuhay sa bukid, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para na rin kay Travis. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang seremonya ng paggunita para sa kasamang namatay. Habang nagbibigay ng talumpati, itinuro ng ina ng nasawi ang pamilya ni Madison, sinisisi sila sa pagkamatay ng kanyang anak habang inililigtas ang mga dayuhan. Sinamantala ni Madison ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili sa mga residente, at ibinahagi niyang namatay din ang kanyang asawa habang papunta upang sumama sa kanila. Ang revelasyong ito ay nakakuha ng simpatya ng mga tao, at naibaling ang galit nila sa mga umatake. Nangako si Jake na imbestigahan ang pangyayari, ngunit ang mahinahon niyang pamamaraan ay hindi sapat upang patahimikin ang galit ng mga tao. Sa kabilang banda, ang panawagan ni Troy para sa paghihiganti, mata sa mata, ay mas nakaantig sa damdamin ng mga tao. Sa oras ng kainan, tiniis ni na Madison at ng kanyang pamilya ang malamig na pang-aalipusta ng mga residente, na malinaw na nagpapakita ng kawalan ng tiwala. Para mabuhay sa bukid, kailangang makuha nila ang tiwala ng mga ito. Maya-maya, may lumapit na isang dalaga at inanyayahan si Alicia sa isang pagtitipong Kristiyano sa bukid. Kahit ayaw niya, tinanggap niya ang imbitasyon upang makibagay sa grupo. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagulat si Madison nang makita si Troy na nakahiga sa kanyang kama, ngunit sa kasamaang palad para sa mga manonood, wala siyang masamang balak. Tinawag ni Troy si Madison at sinabing ang kanyang mga salita sa seremonya ay ginawa lamang upang makakuha ng simpatya. Gayunpaman, inamin niyang may paggalang siya sa kakayahan ni Madison na mabuhay, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinaktan noon sa base militar. Tungkol naman sa anak nitong si Nick, halatang inis si Troy at nangakong hahanapan ng pagkakataon upang alisin ito. Bago umalis, ipinilit ni Madison kay Troy na ayusin ang magulong kama, at sa pagkagulat, sumunod ito at wala pa ring masamang balak. Nanatili si Nick sa tabi ni Lucy, at sa tulong ng mga manggagamot, nagsimulang bumuti ang kanyang kalagayan. Gustong umalis ni Lucy, ngunit mariin ang desisyon ni na Madison at Alicia na manatili sa bukid dahil sa saganang supply at mas ligtas na paligid nito. Nahati si Nick sa pagitan ng kanyang pag-ibig at pamilya. Kalaunan, nilapitan ni Madison ang may-ari ng bukid, umaasang mapipigilan nito ang anak niyang si Troy sa panggugulo. Kung ipagpapatuloy pa rin ni Troy ang panghaharas sa kanya, nagbanta si Madison na isisiwalat sa mga residente ang tungkol sa mga eksperimento ng tao sa base militar, isang bagay na tiyak na magdadala ng malaking gulo para sa kanya. Samantala, lumapit din si Jake kay Troy, hiniling na lumayo ito sa pamilya ni Madison. Makalipas ang ilang sandali, sumama si Alicia sa grupo ng mga kabataang tagasakahan sa isang diumano'y pagtitipon sa simbahan, ngunit nauwi sila sa isang madilim na silid. Nakakagulat, mayroon pa silang ulo ng zombie na ginagawang laruan, isang nakakatakot at baluktot na libangan. Ngunit hindi labis na nagulat si Alicia. Sa halip, mabilis siyang nakihalubilo. Naniniwala siya na ang mga kabataang ito sa sakahan ay walang ideya kung gaano kapanganib ang mundo sa labas. Iniidolo nila si Troy, ang tagapagsulong ng karahasan, at itinuturing siyang tunay na tagapagtanggol ng sakahan.
Samantala, minaneho ni Strand ang sports car sa hindi malamang distansya hanggang sa makarating siya sa isang malaking dam. Maraming mga refugee rin ang naroon, dala ang kanilang mga gamit, at tila nais ipagpalit ang mga iyon kapalit ng malinis na tubig mula sa dam. Siyempre, hindi para makipagpalitan ng tubig ang pakay ni Strand. Kilala niya ang kalbong lalaking namamahala sa dam, dating kasosyo niya ito sa negosyo bago pa man ang pagguho ng mundo. Matagal nang naunawaan ni Ginoong Bali ang kahalagahan ng tubig bilang yaman sa panahon ng pagkalipol, kaya't siniguro niyang makontrol ang mga dam. Dinala ni Ginoong Bali si Strand sa tuktok ng dam, kung saan makikita ang tambak ng mga zombie na nakahilera sa ilog. Pinatay niya ang mga iyon sa pamamagitan ng pagtulak mula sa itaas ng dam. Karamihan ay may bali o pilay at hindi na makagalaw, kaya't kahit naging zombie, hindi na sila banta. Inakala ni Strand na maaawa si Ginoong Bali at patutuluyin siya roon, ngunit sa negosyo, wala nang kaibigan. Ipinag-utos ni Ginoong Bali sa kanyang mga tauhan na itapon si Strand mula sa dam. Sa huling sandali, nakiusap si Strand para sa kanyang buhay, sinabing mayroon siyang paraan upang mapalawak pa ang imperyo ng kalakalan ng tubig ni Ginoong Bali. Dahil dito, naisip ni Ginoong Bali ang posibilidad ng pakinabang, kaya't hindi niya pinatay si Strand, ngunit ipiniit siya sa madilim na silid. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa may isang mabait na tao ang nagdala sa kanya ng tubig. Nang makita ni Strand ang mukha ng tao, nagulat siya at inakala niyang namamalikmata lamang. Sa kanyang hindi inaasahan, ang mabuting Samaritano ay walang iba kundi si Daniel, ang ama ni Aalia, na inakalang nasunog hanggang mamatay noon sa mansion. Pagsapit ng gabi, nagmaneho si Troy palabas upang hanapin si Nick. Iniimbitahan itong sumama sa isang mabagsik na pangangaso ng baboy damo. Hindi malinaw kung ano ang binabalak ni Troy, marahil ay balak niya itong saktan. Mula sa malayo, napanood ni Madison ang pag-alis ni Nick at Troy at nabalot siya ng pag-aalala. Kalaunan, dinala siya ng may-ari ng sakahan sa basement, kung saan nakatago ang napakaraming suplay, pagkain, baril at bala. Dahil sa mga reserbang ito, may tiwala silang makapagtatatag ng bagong sibilisasyon sa sakahan, at malaki ang naging ambag ni Troy sa mga kakayahan nito. Kaya't madalas na pinapalampas ng may-ari ang mga gawain ni Troy. Di nagtagal, nakarating sina Nick sa ilang, at doon sinubukan ni Troy na atakihin siya. Ngunit nagawa ni Nick na baliktarin ang sitwasyon at siya ang nakalamang. Sa harap ng tutok ng baril, hindi natakot si Troy. Sa halip, hiniling niyang sukatin ni Nick kung gaano katagal bago siya maging zombie. Gusto niyang patunayan kung tama ang kanyang teorya. Ang kanyang dedikasyon sa agham ay nakakaantig sa kakaibang paraan. Ipinahiwatig din nito na marahil ang mga pagpatay ni Troy ay para sa eksperimento, hindi para sa kaligayahan. Dahil dito, naisip ni Nick ang ibang paraan ng pagganti. Sinunog niya ang mahalagang notebook ni Troy, binura ang lahat ng resulta ng kanyang mga eksperimento. Nakapagtataka, hindi ito bumasag kay Troy. Sa halip, napagtanto niyang baliw din si Nick kagaya niya, at marahil ay pwede silang maging magkaibigan. Mahirap maunawaan ng mga normal na tao ang mundo ng mga baliw. Kinabukasan, inihayag ng may-ari ng sakahan sa lahat na ang grupo na ipinadala upang imbestigahan ang insidente ng helicopter ay nawawala at walang komunikasyon. Kinailangan ng bagong grupo para muling mag-imbestiga. Agad na nagboluntaryo si Madison, sabik na patunayan ang sarili at makakuha ng tiwala ng mga tao. Bumalik tayo sa gabing nasunog ang mansion, si Daniel, na siyang nagsindi ng apoy, ay hindi na nakita pa. Paglabas niya ng silid, inakala ng lahat na nasawi siya sa apoy. Hindi nila alam, milagrosong nakaligtas siya bagaman malubha ang paso sa kanyang binti. Pilay at hirap maglakad, patuloy siyang naglakbay sa daan, minsan ay halos mamatay sa mga zombie. Minsan, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng kotse, hanggang sa mailalaking may mahabang buhok ang sumagip sa kanya. Alam ng lalaki ang isang gripo sa tindahan na regular na nagbibigay ng tubig, kaya't dinala niya roon si Daniel. Maraming refugee ang naninirahan sa loob ng tindahan, nabubuhay sa supply ng tubig. Kinailangan ng agarang gamutan ang paso ni Daniel upang maiwasan ang impeksyon at pagkasira ng kanyang binti. Mabuti na lamang may isang babaeng doktor sa grupo ng mga refugee, ngunit ang paglilinis ng sugat, kasama ang pag-alis ng mga natuyong tela gamit ang labaha, ay labis na masakit. Sa paglipas ng panahon, hindi pa tuluyang gumaling si Daniel,
ngunit nakakalakad na gamit ang tungkod at tinutulungan ang lalaking may mahabang buhok sa simpleng gawain. Bilang pasasalamat, ginupitan ni Daniel ng maikli ang buhok ng lalaki at ibinahagi ang kanyang nakaraan bilang isang opisyal na may responsibilidad sa 76 na buhay, patunay na hindi siya ganap na walang puso. Ang tanging alalahanin niya ngayon ay ang kanyang anak. Sa isang padalos-dalos na sandali sa mansion, sinunog niya ang mga zombie sa basement, hindi alam kung nadamay din si Aalia. Pagkatapos makatulog ng lalaking may mahabang buhok, umalis si Daniel upang hanapin ang sagot, ngunit sinalubong siya ng bagyo at paparating na mga zombie. Habang papalapit ang isa upang umatake, tinamaan ito ng kidlat at napatay. Nawalan ng malay si Daniel sa tabi ng ilog at kalaunan ay natagpuan ng dalawang trabahador na naglilinis ng mga imburnal upang maiwasan ang kontaminasyon ng tubig sa dam. Ang doktor na tumulong magpagaling ng sugat sa binti ay muling nagpakita at doon nalantad na hindi siya isang tunay na refugee, kundi tauhan ni Ginoong Bali. Ang regular na supply ng tubig sa tindahan ay dahil sa tulong niya sa pagnanakaw ng tubig. Sa tulong niya, nakahanap si Daniel ng trabaho bilang tagalinis ng imburnal, ngunit labis niyang kinamuhian ang kalupitan ni Ginoong Bali. Sa oras ng pagkain, ang ibang manggagawa ay magalang kay Ginoong Bali, samantalang si Daniel ay walang pakialam sa kanya. Isang gwardiya, sa tangkang makuha ang loob ni Ginoong Bali, ay inapi si Daniel, ngunit kalaunan ay pinagsisihan ito. Ang ginawa ni Daniel ay nakatawag ng pansin kay Ginoong Bali. Matapos siyang pagmasdan ng mabuti at tanungin ng paulit-ulit, napagtanto ni Ginoong Bali ang pinagmula ni Daniel bilang sundalo. Nang hatakin niya pababa ang ibabang labi ni Daniel, nadiskubre niya ang isang marka, isang natatanging palatandaan ng kilabot na Death Squad. Ang organisasyong ito, na mas kilala bilang pangkat ng mga tagapagpahirap kaysa sundalo, ay binubuo ng mga bihasang military police na kilalang nagpapanginig ng takot sa mga kriminal at miyembro ng gang. Gumagamit sila ng iba't ibang mararahas na paraan upang pahirapan o patayin ang mga lumalabag sa batas. Nang malaman ni Ginoong Bali ang tunay na pagkatao ni Daniel, alam niyang sayang kung panlinis lang siya ng imburnal. Kaya inatasan niya itong manghuli ng mga nagnanakaw ng tubig, kapalit ng kalayaan kapag natapos ang misyon. Ngayon, bilang bahagi ng operasyon, alam ni Daniel na ang babaeng doktor ang target na gustong hulihin ni Ginoong Bali. Pinayuhan niya itong tumigil sa pagnanakaw ng tubig para sa mga refugee sa tindahan, ngunit tumanggi ito. Maya-maya, hindi sinasadyang nakita ni Daniel na bihag na rin si Strand. Upang malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak, nilapitan niya si Strand, na nagsabing hindi niya na ito nakita mula nang palihim itong umalis sa hotel. Sa kagustuhang makaligtas, nagsinungaling si Strand, sinabing nasa hotel pa rin si Ophalia. Agad namang nahalata ni Daniel ang kasinungalingan at sa sobrang galit ay umalis siya, saka nalaman na nahuli na rin ang lalaking mahaba ang buhok. Plano ni Ginoong Bali na pahirapan ito upang malaman kung sino ang traidor. Dahil si Daniel ay dating miyembro ng Death Squad, pinahalagahan ni Ginoong Bali ang kanyang kakayahan sa interogasyon at ipinasa sa kanya ang gawain. Sa puntong iyon, wala nang pagpipilian si Daniel, kundi tumulong upang makalaya. Sinabi niya sa lalaking may mahabang buhok na may dalawa lamang itong pagpipilian, ipagkanulo ang babaeng doktor at mamatay, o manahimik at mamatay bilang bayani upang mabuhay ang babae. Walang pag-aatubiling pinili ng lalaki ang mamatay. Pinagmamasdan ni Ginoong Bali si Daniel habang kailangan nitong magkunwaring sinuntok ang lalaki sa mukha. Ngunit hindi nasiyahan si Ginoong Bali at inutusan siyang dagdagan pa ang parusa. Hindi na nakayanan ng babaeng doktor ang tanawin at inamin na niya ang kanyang kasalanan. Dinala silang pareho sa dam kung saan handa na si Ginoong Bali na itulak sila. Hindi makayang maging berdugo ni Daniel. Sa huling sandali, itinuro niya ang baril sa mga tauhan ni Ginoong Bali at mabilis silang pinaslang. Bago pa man makareak ang kalbo, binaril ni Daniel sa ulo si Ginoong Bali, tuluyang winakasan ang kanyang kalupitan. Lumipat ang eksena pabalik sa sakahan sa kalaliman ng gabi, nang magising ang isang matandang lalaki, at mapansing wala sa tabi niya ang kanyang asawa. May mga mahinang ingay sa silid, at nang kanyang silipin, nagulat siya, naging bangkay na pala ang kanyang asawa. Alam niyang kailangan niyang harapin ang susunod na mangyayari mag-isa. Wala na siyang pagnanais mabuhay, kaya't nagpa siyang sumama sa kanyang asawa sa kabilang buhay. Habang magkasabay silang bumagsak, hindi sinasadyang natumba nila ang lamparang may kerosene sa mesa.
Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang buong silid. Ang mga liwanag ng apoy ay tumanyag sa madilim na kalangitan at agad dumating ang mga residente ng sakahan upang apulahin ang apoy. Ngunit napakalakas nito. Ang tubig na dala nila ay tila patak lamang sa karagatan. Napagtanto ng may-ari ng sakahan na maliit ang posibilidad na may makaligtas at hindi na dapat aksayahin pa ang mahalagang tubig. Nasunog at namatay ang mag-asawa at bumalot ang lungkot sa buong komunidad. Kinabukasan, handa na ang investigative team na umalis. Bagaman handa si Madison na sumama, hindi niya naiwasan ang mapanghamak na tingin ng mga sundalong kasama na naniniwalang walang silbi ang isang babae at baka makasagabal pa sa misyon. Sa ganitong mga pagkakataon, walang silbing paliwanag, tanging gawa lamang ang makapagpapatunay. Nag-alok si Nick na siya na lang ang pumalit sa ina, ngunit tinanggihan ito. Alam niyang ito ang pagkakataon ni Madison upang makuha ang tiwala ng mga taga-sakahan at ipakita ang kanyang kakayahan. Pag-alis ni Madison, inako ni Nick ang pag-aalaga kay Lucy. Ngunit labis siyang nasaktan nang marinig ang matibay na pasya ni Lucy na umalis at hindi na manirahan sa sakahan. Mabigat ang loob ni Nick habang mag-isa siyang nagtungo sa bahay na nasunog kagabi upang linisin ang mga labi. Habang naglilinis siya, dumating ang may-ari ng sakahan upang makipag-usap. Ilang sandali pa, nakakita ito ng baril sa mga abo. Hindi pabor si Nick sa paggamit ng baril bilang solusyon sa mga problema, ngunit para sa may-ari, isa lang itong kasangkapan sa pag-aayos ng mga bagay. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Nick ang magbitiw ng sarkastikong puna tungkol sa masamang ehemplo ng nakatatandang henerasyon, kaya siguro ganito karahas si Troy. Hindi nagalit ang may-ari. Sa halip, ipinagtanggol pa niya ang anak, sinasabing si Troy ay nasa proseso lamang ng paghahanap muli sa sarili. Nabasa niya sa mukha ni Nick ang kalituhan nito, kaya nagbigay siya ng payo. Huwag daw itong malito kung sino ang dapat sundan, ay linawin ang isip at alamin kung ano talaga ang nais niya. Samantala, sa panig naman ni Alicia, matapos ang pagkamatay ng kanyang ama pati na rin ng iba pang mga biktima, sa bukirin, nagambala ang pananampalataya ni Alicia sa mundong nagbago matapos ang apokalipse. Upang mapawi ang bigat ng kanyang emosyon, nauwi sina Alicia at Jake sa kama. Napansin ni Jake na tila wala sa sarili si Alicia at binalaan siyang huwag hayaang mawala ang sarili at maging katulad ng kanyang kapatid. Pagbalik kay Daniel, matapos niyang mapatalsik si Ginoong Bali, nagpa siya pa rin siyang pagkatiwalaan ang sinabi ni Strand at nagtungo sa hotel. Dumating sila ng gabi at nadatnan nilang bukas ang mga pinto ng hotel habang bumabalot ang nakakakilabot na katahimikan sa lugar. Wala ni isang tao at may mga bakas ng dugo sa paligid, malinaw na palatandaan na sinakop na ito ng mga patay na nabuhay. Sa harap ng tagpong iyon, masyadong galit si Daniel upang makapagsalita. Upang mapilitang sabihin ni Strand ang totoo, pinatunog niya ang serbisyong kampanilya sa front desk, dahilan upang lumabas ang mga nakatagong zombie. Habang halos mapalibutan na si Strand ng mga patay, napilitan siyang aminin kay Daniel na si Ophelia ay umalis sa hotel ng mag-isa at hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Matapos malaman ang katotohanan, umalis si Daniel sa gitna ng gabi, iniwan si Strand na harapin mag-isa ang mga zombie. Samantala, nadaanan ng karaban ni Madison ang isang bumaligtad na sasakyan ng mga bilanggo sa kanilang paglalakbay. Matagal nang naging zombie ang mga bilanggo sa loob. Huminto ang grupo upang linisin ang paligid. Sa kabila ng pagiging marahas ni Troy, dahil sa kanyang karanasang militar ay mahusay siya sa labanan. Si Madison naman, determinado na patunayan ang kanyang lakas at buong tapang na nakipaglaban sa mga zombie hanggang sa tuluyang makuha ang respeto ng kanyang mga kasamang sundalo. Pagdating nila sa lugar ng pagbagsak ng eroplano, wala na roon ang helikopter at nagkalat sa lupa ang mga bala mula sa nakaraang engkwentro ng investigative team, patunay ng matinding bakbakan. Sinundan nila ang mga pahiwatig at nagtungo sa isang komunidad, ngunit natagpuan nila itong abandonado. Di nagtagal, natagpuan nila ang isang karumal-dumal na tanawin, mga sunog na bangkay ng nawawalang investigative team na magkakapatong. Sa masusing pagtingin, napansin nilang isa sa mga kasapi ay nakatali sa isang malaking bato. Nakakakilabot, may malaking butas sa likod ng ulo ng lalaki, kung saan tinutukan ng mga uwak ang kanyang laman. Dahil sa nakakasulasok na tanawin, nasuka ang isa sa mga sundalo. Halos walang malay ang lalaki, nagsasalita ng walang kabuluhan. Upang tapusin ang kanyang pagdurusa, sinaksak ni Madison ang kutsilyo sa kanyang ulo.
Habang naghahanda ang lahat na umalis, lumabas na sa wakas ang mga nagtatagong kalaban, isang grupo ng mga katutubong tribo. Sa pag-uusap ng pinuno ng tribo at ni Troy, nabunyag na dating nakaaway ng ama ni Troy ang kanilang tribo. Ang lupain ay dating pag-aari ng tribo bago ito kinuha ng ama ni Troy. Pinauwi sila ng pinuno ng tribo na may dalang babala, lisanin agad ang bukirin kung pinahahalagahan nila ang kanilang buhay. Bago sila pakawalan, ipinahubad pa nito ang kanilang mga sandata at pati mga sapatos. Dahil sa kakulangan sa bilang at kakayahan, napilitan silang sumunod. Naglakad silang walang sapin sa paa hanggang sa lumubog ang araw, nananakit ang kanilang mga paa at umaasang makakapagpahinga bago magpatuloy sa biyahe. Gayunman, sabik si Troy na makabalik upang ipaalam sa kanyang ama ang taktika ng tribo at makapaghanda laban sa banta. Pinayuhan siya ni Madison na ang isang mabuting pinuno ay dapat alam kung kailan susulong at kailan hihinto. Dahil sa takot na makasira si Madison ng moral ng mga tauhan, hinila siya ni Troy sa isang tabi, ngunit muling napagsabihan. Binanggit ni Madison na maagang namatay ang ina ni Troy, dahilan upang hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng isang ina, isang komento na tumama sa kanya at nagpatahimik sa binata. Sa huli, pumayag si Troy na magpahinga muna ang lahat at ipagpatuloy ang biyahe pagsikat ng araw. Ngunit bumalik sa isip niya ang mga salita ni Madison, at sa kalagitnaan ng gabi, tinutukan niya ng kutsilyo sa lieg si Madison, hindi upang patayin, kundi dahil sa inis at pagkailang matapos mabunyag ang kanyang kahinaan. Matapos marinig ang mga sinabi ng may-ari ng bukid, tuluyang naunawaan ni Nick kung ano ang gusto niya. Naghanda siya ng hapunang may kandila, planong gugulin ang magdamag kasama si Lucy at hikayatin siyang manatili. Ngunit pagsapit ng umaga, nawala na si Lucy nang walang bakas, tanging liham lamang ang iniwan para kay Nick. Dahil sa inis sa paghihintay sa kanyang ina, nagpasya si Nick na matutong gumamit ng baril sa tulong ng may-ari ng bukid. Di nagtagal, bumalik sina Troy at ang kanyang grupo sa bukirin. Nang malaman ng may-ari ang nalalapit na panganib ng pag-atake ng mga tribo, agad siyang nagpatawag ng pulong. Doon nalaman ni Madison ang kasaysayan ng lugar. Ang bukirin ay dating pag-aari ng mga katutubo bago ito ang kinin ng lolo ng matandang lalaki. Inasahan ni Madison na gagawa ng hakbang ang may-ari, ngunit laking gulat niya nang walang balak itong kumilos. Naniniwala ang matanda na puro pagbabanta lamang iyon at hindi siya tunay na lalabanan ng mga tribo. Habang inaasikaso ni Nick at Alicia ang mga sugat ni Madison, napagtanto nilang wala na si Lucy. Alam ni Madison na pinili ni Nick na manatili sa kanyang pamilya, kaya nakadama siya ng kaunting kapanatagan. Ngunit mas mabilis kumilos ang mga tribo kaysa inaakala. Pagsapit ng gabi, may mga apoy na nakasindi sa paligid ng bukirin, malapit sa mga tirahan. Gayunman, walang nakapansin ng mga estrangherong pumasok sa lugar. Malinaw na hindi nila layuning sunugin ang lugar, kundi magbigay ng babala sa mga nakatira roon. Kahit ganoon, patuloy pa ring nagbubulag-bulagan ang may-ari ng bukid at walang ginagawa. Sa kabila ng kanyang pagwawalang bahala, hindi na kinaya ng ibang mga residente ang presyon at nagsimulang lumikas upang maghanap ng ibang kabuhayan. Dati ay malaya ang mga nakatira roon na umalis o bumalik kahit kailan, kaya hindi ito pinigilan ng may-ari. Ngunit hindi lang mga karaniwang tao ang umalis, pati mga mahalagang tagapamahala ng komunidad ay naglikas kasama ang kanilang mga pamilya. Nahaharap ang bukirin sa matinding krisis at kailangan ang tulong ng lahat, ngunit masyadong mataas ang pride ng may-ari upang humiling ng tulong. Sa ganitong kalagayan, ang kayabangan ang dapat na huling iniisip. Hindi na matiis ni Troy ang kawalang pakialam ng kanyang ama, kaya sumiklab ang galit niya. Hinarap niya ang mga tumatakas na tagapamahala at pinagalitan sila dahil sa pag-iwan sa bukirin sa oras ng kagipitan. Upang pigilan si Troy na makagawa ng gulo, agad siyang sinundan ni Jake at nauwi ito sa suntukan ng magkapatid. Sa wakas, nagising ang matandang lalaki sa katotohanan at tinapos ang gulo sa gawa ng pagsuntok kay Troy. Pagkatapos noon, lumapit si Madison upang palakihin ang loob ni Troy gamit ang kanyang mga salita, hindi sa pamamagitan ng lakas, at natuklasan niya ang dahilan ng pagkabalisa nito. Lumabas na ang anak ng manager ay lumaki kasama ni Troy at matalik niyang kaibigan. Ang pag-alis nito sa gitna ng krisis ay tila isang pagtataksil para kay Troy. Sa kabutihang palad, mabilis na nakontrol ni Troy ang kanyang emosyon at hinikayat ang kanyang mga tauhan na protektahan ang bukirin sa lahat ng paraan. Kinagabihan, palihim na lumabas si Alicia sa kama,
marahil upang makipagkita kay Jake. Alam ito ni Madison mula pa noon ngunit pinili niyang manahimik. Sa ganitong panahon ng apokalipsis, ang maging lola ay dagdag abala pa. Kaya pinaalalahanan na lamang ni Madison ang anak na mag-ingat, habang iginiit ni Alicia na hindi siya umiibig kay Jake, na ang pagiging malapit dito ay paraan lamang upang mas makihalubilo sa komunidad. Ginagamit niya ang koneksyon kay Jake upang masigurado ang kanyang lugar sa pamayanan. Kinabukasan, natagpuan ng may-ari ng bukid ang isang kabayo sa labas na pag-aari ng manager na umalis noong nakaraang araw. Ang isang kabayo ay hindi basta-basta bumabalik sa bukid ng walang dahilan. Ibig sabihin, may nangyari sa kanila sa daan, kaya nagtungo siya at si Madison upang imbestigahan. At totoo nga, natagpuan nila ang ishi ng manager na may ilang butas ng bala sa windshield. Ipinapakita nitong hindi sila inatake ng mga zombie, kundi ng mga buhay na tao. Sa kasamaang palad, natagpuan nilang patay ang pamilya ng manager. Naisip ni Madison na hindi ito tugma sa estilo ng lokal na tribo, dahil sa sobrang kakulangan nila sa supply, ni sapatos ay hindi nila pinapalampas, lalo na ang isang ihi. Dahil dito, pinaghinalaan ni Madison na si Troy ang may kagagawan. Ayaw ni Jake na humantong sa digmaan ang bukirin laban sa lokal na tribo at binalak na makipag-usap sa kanila. Nang malaman ito ni Alicia, sinubukan niyang pigilan ang tila misyon suicidal ni Jake. Bumalik si Madison sa bukirin dala ang mga bangkay ng pamilya ng manager. Sinamantala niya ang pagkakataon habang naroon ang lahat upang pukawin ang galit ng mga tao, sinasabing gawa iyon ng lokal na tribo. Ngunit pinaalalahanan niya ang lahat na huwag matakot, basta't mananatili silang nagkakaisa, hindi maglalakas loob ang kaaway na maghasik ng gulo. Mapanganib niyang idinagdag na ang mga nagbabalak umalis ay maaaring humantong sa kapalaran ng pamilya ng manager. Ang tanawin ng mga bangkay ay sapat na upang hadlangan ang sinumang mag-isip umalis sa bukirin. Gayunman, nakatakas pa rin si Jake, at nang matuklasan ito ni Alicia, agad siyang nag-empek upang sundan ito. Hinarap ni Madison si Troy at napatunayang siya nga ang responsable sa pagkamatay ng pamilya ng manager. Ipinaliwanag ni Troy na hindi iyon sinasadya. Ang kabiguan niyang ipagtanggol ang sarili sa kanyang kaibigan ay nagdulot ng emosyonal na pagsabog at isang nakamamatay na pagkakamali. Hindi pinagalitan ni Madison si Troy sa kanyang kalupitan ay pinayuhan siyang matutong magpigil ng emosyon upang mas epektibong mapatakbo ang bukirin. Sa mundong pinamumunuan ng kaguluhan, kailangang marunong kang kumontrol. Ang pagiging malapit ni Madison kay Troy ay tila may motibong pasimulan ang digmaan laban sa lokal na tribo, lalo na't napatay ng mga ito ang kanyang asawa. Sa paglalakbay ni Jake, napansin niyang may sumusunod sa kanya at natuklasan niyang si Alicia pala iyon. Ibinahagi ni Alicia na pinatay ng lokal na tribo ang pamilya ng manager. Inasahan niyang urong si Jake, ngunit nagulat siya sa determinasyon nitong pigilan ang digmaan. Wala nang ibang magawa si Alicia, kundi samahan siya sa mapanganib na misyon. Pagdating nila sa komunidad ng lokal na tribo, sinalubong sila ng isang nakakatakot na tanawin, isang dugo ang ulo ng baboy, na lalong nagpatibay kay Alicia na sila nga ang mga salarin. Sa negosasyon, inakusahan ni Alicia ang tribo sa massacre, na labis na ikinagulat ng pinuno, na halatang napagbintangan lamang. Sanay sa pang-aapi, hindi siya agad nagpaliwanag. Sa kawalan ng batas mula bago ang sakuna, handa ang tribo na tuldukan ang mga lumang galit at bagong alitan. Naantala ang negosasyon hanggang sa mapansin ni Alicia ang isang pamilyar na mukha, si Ophelia, na dapat ay bihag ng may-ari ng bukid. Ibinahagi ni Ophelia na ang mga taong ito ay hindi mga halimaw, kundi ang mga nagligtas sa kanya. Sinabi niya kay Alicia na hindi pa umaalis ang komunidad nitong mga nakaraang araw, kaya imposible silang maging mga pumatay. Sa huli, nakipagkasundo si Jake sa pinuno ng tribo. Ipinadala siya pabalik sa bukirin upang iparating sa may-ari ang kasunduang tigil putukan, habang siya naman ay nanatili bilang bihag. Ngunit nakiusap si Alicia na magpalit sila ng pwesto, iginiit na mas paniniwalaan ng may-ari ng bukid ang sariling anak. Sa huli, pumayag si Jake sa mungkahi ni Alicia. Habang naghahapunan, napansin ni Madison ang pagkawala ni Alicia, at napagtanto ng may-ari ng bukid na wala rin doon si Jake. Bagamat nag-aalala siya para sa anak, napakalapit na ng panganib kaya walang sapat na tao para sa isang rescue mission. Bilang paghahanda sa nalalapit na labanan, abala si Troy sa pagbubuo ng milisya. Nang marinig ito, voluntaryong sumama si Nick sa labanan. Personal ang dahilan niya,
matagal na niyang sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang amain at nais niyang gumawa ng isang bagay upang maibsan ang kanyang konsensya. Sa paghahanda niyang maging mandirigmang tagapagtanggol ng kanilang tahanan, nagpagupit pa si Nick ng maiksi bilang simbolo ng kanyang bagong paninindigan. Kinabukasan, bumalik sa bukid sina Jake at Ophelia. Natuwa si Madison nang makita si Ophelia na ligtas at maayos, ngunit ang tuwa niya ay napalitan ng pagkabalisa nang malaman niyang binihag ang kanyang anak. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang galit at muntik na niya itong ibunton kay Jake. Sa kabila ng pagsisikap ni na Jake at Ophelia na ipaliwanag na ang lokal na tribo ay hindi mga mamamatay tao, hindi nito napawi ang galit ni Madison. Mas masama pa, ang may-ari ng bukid ay walang pakialam sa pinaghirapang kasunduang dala ni Jake. Para mailigtas si Alicia, napilitan si Madison na himukin si Troy na pangunahan ang kanyang mga tauhan sa isang lihim na misyon sa teritoryo ng kalaban, kahit na ito'y magdulot ng digmaan. Sa katunayan, walang basehan ang mga pag-aalala ni Madison. Hindi pinahirapan si Alicia. Ipinasyal pa nga siya ng pinuno ng tribo sa kanilang komunidad. Di inaasahan, kinuha nila ang helicopter bilang tropeo, at habang ang target nila ay ang pamilya ng may-ari ng bukid, si Travis ay naging inosenteng biktima. Dahil sa magkaibang paninindigan, nagbanggaan ang lokal na tribo at ang mga taga-bukid, ngunit walang malinaw na tama o mali. Kinagabihan, lihim na nilapitan ng may-ari ng bukid si Ophelia, umaasang mapaghihiwalay ang mga dating alitan sa kasalukuyang tensyon laban sa tribo. Tila nagkaroon nga ng hindi magandang ugnayan noon sa pagitan nila dahil minsan nang nahuli niyon si Ophelia. Laking gulat ng lahat nang sumunod talaga si Troy sa utos ni Madison at pinangunahan ang pagsagip kay Alicia. Ngunit si Alicia mismo ay ayaw umalis. Kung aalis siya, magiging walang saysay ang lahat ng pagsisikap nila ni Jake, at tiyak na tuluyan ng puputok ang digmaan sa pagitan ng bukid at ng tribo. Sina Madison at Nick, na nagbabantay sa paligid, ay nakakita ng isang pangkat ng mga bantay na papalapit kina Troy at Ophelia. Sa kritikal na sandali, dali-daling sumugod si Nick at sinunggaban ang isa sa mga bantay, ngunit siya ay agad na napigilan dahil mahina siya kumpara sa sundalo. Dumating si Troy sa tamang oras at binaril ang bantay na nagdulot ng kaguluhan. Kinailangan nilang umalis agad at kahit ayaw ni Alicia, napilitan siyang sumama. Bumalik sila sa bukid kinagabihan at hindi napigilan ni Jake ang sisihin si Madison. Pati si Alicia ay hindi nagustuhan ang panghihimasok ng kanyang ina, naniniwalang sinira nito ang lahat. Ngunit walang pakialam si Madison sa mga opinyong iyon. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng kanyang anak. Kinaumagahan, naghanda si Jake ng truck ng inuming tubig, balak ihatid si Ophelia sa pinuno ng tribo upang maibsan ang tensyon at mapawi ang galit ng mga ito. Ngunit pagdating ni Jake sa kampo ng kalaban, siya ay agad na hinuli at binugbog. Labis ang galit ng pinuno ng tribo at balak niyang kalbuhin si Jake bilang babala sa mga taga-bukid. Habang nalalagay sa panganib ang buhay ni Jake, nakiusap si Ophelia para sa kanya at nailigtas niya ito. Napaka-epektibo ng mga sinabi ni Ophelia na tila may kakaibang nangyari sa pagitan nila. Kinabukasan, dumating sa bukid ang isang kasapi ng tribo na may dalang puting bandila, kasama si Ophelia na sugatan. Ayon sa kanya, nagalit ang pinuno ng tribo dahil inakala nitong pinagtaksilan siya ni Ophelia, kaya't pinalayas siya mula sa komunidad. Naniwala ang lahat sa kwento ni Ophelia at pinayagan siyang manatili sa bukid. Bilang pasasalamat, nagkusang tumulong si Ophelia sa kusina. Ngunit kinagabihan, habang nagbabantay si Troy at ang kanyang mga tauhan, ilang sundalo ang biglang nagsimulang magbula ang bibig at nagkikisay, tila nalason. Hindi lang mga sundalo, pati ilang sibilyan ang tinamaan, at yaong mga namatay sa pagtulog ay naging mga zombie, dahilan upang tuluyang magulo ang buong bukid. Agad na nagsama-sama si Madison at ang kanyang pamilya. Hinanap ni Nick si Ophelia, ngunit nadatnan niya itong palihim na tumatakas. Tila siya nga ang nagtanim ng lason. Bagaman unang bumasag ng kasunduan ang mga taga-bukid sa udyok ni Madison, masyado pa rin ang ginawang panlason ni Ophelia. Mas masama pa, tila pati si Nick ay nalason din. Sa takot ni Madison na mailigtas ang kanyang anak, agad niyang sinundan si Ophelia. Bumalik ang kwento sa panahon ng unang dumating si Ophelia sa hangganan. Nakita siya ng may-ari ng bukid at sa kagustuhang mabuhay, humingi siya ng tulong. Ngunit kinuha ng lalaki ang kanyang kutsilyo at iniwan siyang mag-isa sa disyerto.
Dahil sa labis na pagod, nawalan siya ng malay at nakakita ng ilusyon ng kanyang ama, si Daniel. Nang halos mamatay na siya, dumating ang isang kasapi ng tribo at tinulungan siya, dinala sa komunidad at binigyan ng tubig para maibsan ang init. Dahil dito, determinado si Ophelia na tulungan ang lokal na tribo na mabawi ang bukid, kahit na ang kapalit ay lasunin ang mga kasamahan niya. Pagbalik sa kasalukuyan, naabutan ni Madison si Ophelia na tumatakas at binugbog ito, inilabas ang galit. Sa magdamag na iyon, labis na nalugi ang komunidad ng bukid, maraming patay at sugatan. Buti na lang, matibay ang resistensya ni Nick sa lason at hindi siya agarang namatay, ngunit kailangan pa rin ng lunas upang tuluyang gumaling. Kaya't si Madison, dala si Ophelia bilang bihag, ay nagtungo sa komunidad ng tribo. Ayon kay Ophelia, hindi niya alam na mamamatay ang mga tao sa laso na ginamit niya, inakala niyang magpapahina lang ito sa kanila upang madali silang sakupin ang tribo. Pagdating nila sa tribo, tinutukan ni Madison ng baril si Ophelia at hiningi sa pinuno ng tribo ang lunas. Sinabi ng lalaki na ang lason ay mula sa bakterya na nakuha sa balat ng hayop at wala itong gamot. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang lakas ng katawan ng biktima upang malampasan ito. Humanga ang pinuno sa tapang ni Madison na mag-isa sa kampo ng kalaban, kaya't hindi na niya ito ginulo at pinalaya si Ophelia. Pagkatapos nito, bumalik mag-isa si Madison sa bukid. Samantala, si Strand, na iniwan noon ni Daniel sa hotel at napalibutan ng mga zombie, ay nakatakas din at nagsimula ng kanyang paglalakbay mag-isa sa gitna ng pagkalat ng mundo. At isang araw, habang nangangalakal siya sa tabing dagat, hindi inaasahan ni Strand na matagpuan ang speedboat na ninakaw sa kanya. Halos maiyak siya nang madiskubre niyang ang mga sakay ng bangka ay naging mga zombie na. Sa labis na pananabik, pinatay niya ang mga ito, ngunit ang saya niya ay naging panandalian lamang. Ang bangka ay lubhang sira na, at ang makina nito ay hindi na maayos. Dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal at kawalan ng silbi ng bangka, bumaling siya sa pag-inom upang malunod ang kanyang kalungkutan. Matapos ang mahabang pagtulog, biglang nakasagap ng signal ang radyo ng bangka, isang boses ng astronaut. Ang astronaut ay nagpaplanong bumalik sa Earth nang mangyari ang pagsiklab ng zombie virus at simula noon ay na-stranded na sa kalawakan. Napakabilis ng pagdating ng apokalipse at wala nang natirang tao sa mundo upang siya ay muling maibalik. Kapag naubos ang kanyang enerhiya, mamamatay siya mag-isa sa malawak na kalawakan. Matapos marinig ang kalagayan ng astronaut, napagtanto ni Strand na mas mapalad pa rin siya. Kinuha niya ang natitirang mga supply sa bangka at sinunog ito, isang hudyat ng tuluyang pamamaalam sa kanyang nakaraan. Sa panig ng bukid, inalagaan ni Jake ang mga nalason, dahilan upang siya ilabis na mapagod. Sa kabutihang palad, dahil malakas ang resistensya ni Nick, unti-unti siyang gumaling. Ayaw niyang manatili sa klinika at sabik ng lumabas. Nagtungo siya sa bahay na nasunog dati, at naalala niya nang minsang lasing ang may-ari ng bukid at nagpaputok ng baril sa sahig, isang pahiwatig na maaaring may nakatago doon. Kaya binunot niya ang mga tabla ng sahig at natagpuan sa ilalim ang mga bungo ng ama at tiyuhin ng pinuno ng tribo. Lumabas na bago pa man ang apokalipse, pinatay ng may-ari ng bukid ang 3 miyembro ng tribo sa ilalim ng dahilan ng ipagtatanggol sa bukid. Hindi nakapagtataka kung bakit may galit ang tribo laban sa kanila. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ni Nick ang pagkatao ng may-ari ng bukid, iniisip kung sila nga ba ay nasa panig ng kabutihan o kasamaan. Samantala, may plano si Alicia kung paano mapipigilan ang mga tao ng tribo. Dati, ipinakita sa kanya ng pinuno ng tribo ang mga bungo ng kanilang mga ninuno, kaya't mag-ina silang nagsindi ng apoy sa gabi bilang panggulo at habang abala ang tribo, ninakaw nila ang mga bungo. Kinaumagahan, pinalibutan ng mga tao ng tribo ang bukid at hiniling na ibalik ang mga ninakaw na bungo. Ibinahagi ni Nick kay Madison ang natuklasan niya kagabi at nasabi rin niyang si Troy ang pumatay sa pamilya ng manager. Nagulat si Alicia sa katotohanan at sinisi ang kanyang ina. Ngunit hindi naniwala si Madison na nagkamali siya. Ginawa niya iyon upang protektahan ang kanyang pamilya. Iniisip ni Madison na magagamit nila ang mga bungo bilang pang-areglo sa negosasyon sa lokal na tribo, ngunit labis nang naipit ang tribo kaya wala na silang pakialam sa mga iyon. Nagbigay ng ultimatum ang pinuno ng tribo, kinailangan ng mga tao sa bukid na umalis bago lumubog ang araw, kung hindi ay lilipulin silang lahat. Kinagabihan, nilapitan ni Madison ang may-ari ng bukid.
Bilang paggalang sa pagtanggap nito sa kanyang pamilya, hiniling niyang tapusin na nito ang sariling buhay, mamatay ng may dangal. Lumabas na palihim nang nakipagkasundo si Madison sa pinuno ng tribo, kapalit ng ulo ng may-ari ng bukid bilang kapayapaan. Tila malupit ito, ngunit malinaw kay Madison na iyon lamang ang paraan upang mailigtas ang bukid at matiyak na patuloy na mabubuhay ng maayos ang kanyang mga anak na sina Jake at Troy. Ngunit wala sa puso ng may-ari ng bukid ang sakripisyo. Sa halip, ininsulto niya si Madison at tinawag siyang duwag, pati si Nick. Ngunit bago pa siya makapagtapos ng sermon, binaril siya ni Nick sa ulo. Narinig ni na Jake at Troy ang putok at agad na tumakbo. Sa kabutihang palad, nagawa ni Madison na baguhin ang sitwasyon, ipinakita niyang kusang nagsakripisyo ang may-ari ng bukid para sa kabutihan ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, habang walang nakapansin, pumasok si Madison sa lugar kung saan nakalagay ang bangkay, pinutol ang ulo ng may-ari ng bukid, at ibinigay ito sa pinuno ng tribo. Sa wakas, natapos ang alitan sa pagitan ng bukid at ng lokal na tribo. Sa ganitong paraan, tahimik na nakuha ni Madison ang kontrol sa bukid. Bagaman naiwasan ang agarang banta ng digmaan, humaharap naman ngayon ang bukid sa iba't ibang suliranin. Lalong lumalala ang kakulangan sa pinagkukunan ng yaman, lalo na sa tubig. Hindi tiyak kung gaano pa ito tatagal. Bukod pa rito, dumarami ang mga zombie na nagtitipon sa paligid ng bukid. Kung hindi sila lilinisin agad, magiging malaking panganib din sila kalaunan. Pagkatapos, napansin ng mga tao ang isang karaban na papalapit sa bukirin. Ito ay ang lokal na tribo. Lumalabas na ang lihim na kasunduang tigil putukan na pinirmahan ni Madison ay hindi lamang nangangailangan na ialay niya ang ulo ng may-ari ng bukirin, kundi pinapayagan din ang tribo na manirahan doon. Hindi nakapagtataka, si Troy ang unang tumutol, lalo na kay Ophelia, na siyang naglason sa mga tao sa bukirin noon. Tuto si Troy na tumira siya roon, ngunit itinuturing ng mga tao ng tribo si Ophelia bilang isang bayani at sa kabila ng pagkadismaya ni Troy, wala siyang magawa. Para sa kaligtasan ng lahat, napagkasunduan ng dalawang grupo na itago ang kanilang mga sandata sa iisang imbakan na mabubuksan lamang gamit ang dalawang susi, isa kay Jake at isa sa pinuno ng tribo. Samantala, pinahigpit ang seguridad sa bukirin. Hindi pinayagang magdala ng sandata ang mga bagong dating na miyembro ng tribo. Gayunpaman, dahil sa dating alitan ng dalawang panig, hindi na iwasan ang diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan. Upang mapabuti ang pagsasanib ng dalawang grupo, nagpasya ang mga pinuno na magpatawag ng pagpupulong. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga tao ay handang tanggapin ang isa't isa. Sa panahon ng pag-apokalipsis, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan. Kinabukasan, natuklasan ni Madison na matagal nang kinuwenta ng may-ari ng bukirin ang reserbang tubig sa balon, aabot lang ito ng 4 na buwan. Ngayon, dahil nadagdagan pa ng mga tao ng tribo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang pagsolusyon sa kakulangan ng tubig ay naging malaking hamon. Muling sumiklab ang gulo kinabukasan. Isang batang lalaki ang hindi nakakaalam na si Troy ang totoong pumatay sa pamilya ng tagapamahala. Sa halip, dahil sa pang-udyok ni Troy, nagbalak siyang maghiganti sa tribo. Ngunit natuklasan ang kanyang plano, at sa gitna ng pagtatalo, aksidenteng nabaril ng bata ang isang miyembro ng tribo. Galit na galit ang mga tao ng tribo at agad nilang pinatay ang batang iyon bilang ganti. Sinamantala ng pinuno ng tribo ang pagkakataon at hiningi kay Jake ang susi ng imbakan ng sandata, at iniutos na isuko ng mga tao sa bukirin ang kanilang mga armas. Karamihan ay natakot at sumunod na lang. Ngunit si Troy ay tumangging sumuko at lumaban. Gayunman, dahil sa dami ng kalaban, tiyak ang kanyang pagkatalo. Upang mapakalma siya, sinenyasan ni Nick si Troy na manatili sa silid. Matagal silang nag-usap, ngunit walang nagbago kay Troy. Lalong lumala pa nang mawala ng pasensya ang mga tao ng tribo at mapaghinalaan si Nick na kakutsaba ni Troy. Nang umatake ang mga ito at muntik nang saksakin si Nick, biglang tinanggap ni Troy ang saksak gamit ang kanyang kamay. Isang nakakagulat na hakbang, marahil ganito talaga mag-isip ang baliw. Nang makita ni Nick na handang pumatay si Troy para sa kanya, napilitan siyang sabihin ang totoo tungkol sa pagkamatay ng may-ari ng bukirin. Ngunit sa halip na magwala, nanahimik si Troy at tila tinanggap ang lahat. Sa huli, natapos ang kaguluhan, ngunit kailangang pagbayaran ni Troy ang kanyang mga ginawa. Nagpa siya ang pinuno ng tribo na palayasin siya.
Si Nick naman, dahil sa pakikialam ni Madison, ay hindi pinaalis ngunit pinarusahan pa rin. Sinamahan ni Madison at ng isang miyembro ng tribo si Troy palabas ng bukirin. Ngunit ayaw niyang iwan ang lugar kung saan siya lumaki. Habang nasa daan, sinaksak niya ang sarili niyang kamay at pinatumba ang kasama niyang bantay. Nagharap si Madison at Troy. Kung iba siguro, matatalo ni Troy, ngunit hindi si Madison. Akala ni Troy ay tunay na may malasakit sa kanya si Madison, ngunit nagkamali siya. Mahinahon siyang pinaalalahanan ni Madison na ang pinakamalaking kabiguan ng kanyang ama ay ang hindi nito kayang yakapin ang kapayapaan, at ngayon, may pagkakataon siyang gawin iyon. Nahipo si Troy sa mga salita ni Madison, kaya tumigil na siya at umalis na mag-isa dala ang kaunting suplay. Samantala, nakakulong si Nick sa maliit na silid, walang tubig at pagkain, kaya mabilis siyang nanghina. Ang natitirang suplay ng tubig ng bukirin ay tatagal na lamang ng 6 na linggo. Tinanong ni Madison ang pinuno ng tribo kung paano nila sosolusyunan ang kakulangan ng tubig, at nalaman niyang may natuklasang malayong pamilihan ang lalaki na nagbebenta ng tubig. Upang makatipid, nagpatupad ito ng rasyon, 2 timba ng tubig bawat tao bawat araw. Bago umalis, iniabot ni Madison kay Alicia ang isang walkie-talkie upang makabalita sa sitwasyon ng bukirin at inutusan siyang alagaan si Nick. Pag-alis nila, pinalaya si Nick mula sa kulungan, ngunit itinuring siya ng tribo bilang rebelde. Nakakatawa dahil ngayon ay tinuturing naman siyang bayani ng dating mga tagasunod ni Troy. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na pumasok ang mga ito sa silid ni Nick at iniabot ang tanging baril na hindi nakumpiska. Biglang nagkaroon ng mga tagasunod si Nick, ngunit dahil sa higpit ng rasyon sa tubig, maraming mamamayan ang hindi na nasisiyahan. Kinabukasan, nakaranas ng pambabastos si Ophelia habang nagdadala ng tubig sa isang babae, at may sundalo ring nagreklamo tungkol sa isang katutubong lumabis sa kanyang bahagi ng tubig. Sa gabi, nilapitan ni Alicia si Ophelia upang hilinging disiplinahin ang tribo, ngunit ipinagtanggol ni Ophelia ang akusado at sinabing baka ang mga sundalo ng bukirin ang may balak maghimagsi. Natapos ang kanilang pag-uusap sa hindi pagkakaunawaan. Samantala, sina Madison at ang pinuno ng tribo ay nakarating sa pamilihan. Sa entrada, nagulat sila sa mga buhay na taong nakatali upang itaboy ang mga zombie, isang malupit na taktika. Kinailangan ng tiket para makapasok at ninais ng babaeng gwardya ang walkie-talkie ni Madison. Dahil wala nang ibang opsyon, ibinigay niya ito at naputol ang komunikasyon sa bukirin. Ang pamilihan ay masigla ngunit organisado, puno ng mga paninda para sa palitan. Sa bukirin naman, sinisikap ni Nick na payapain ang mga sundalo at pigilan silang mag-alsa. Natuklasan ni Alicia na may tinatagong baril si Nick at hinarap siya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Nick na wala siyang planong maghimagsik, pinilit lang siyang maging pinuno upang mapakalma ang mga tao. Tungkol naman sa pagkamatay ng may-ari ng bukirin, hinala na ni Alicia na hindi ito simpleng pagpapakamatay at may kinalaman kina Madison at Nick. Nababahala siya kung paano sila haharapin ng mga tao kapag nalaman ang katotohanan. Sinubukan niyang tawagan si Madison sa walkie-talkie, ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, natagpuan ni na Madison at ng pinuno ng tribo ang tindera ng tubig. Gusto nilang bumili ng 1,000 galon, ngunit natawa ang babae at sinabing kalahati lang ang kaya niyang ibenta. Kapalit nito, naglabas ang pinuno ng tribo ng isang lata ng totoong pilak at ginto. Sa una, tinanggihan ng babae, ngunit nang malaman niyang may 10 pa siyang lata, napangiti siya. Bigla namang nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Napansin ni Madison na si Strand pala iyon, binubugbog sa sahig. Gusto sanang tumulong ni Madison, ngunit pinigilan siya ni Strand. Nalaman nilang ang mga umaatake ay mga tauhan ni John, ang pinuno ng pamilihan na nakaalitan ng pinuno ng tribo. Nang makita ng tindera na kilala ni Madison ang pinuno ng tribo, agad niyang binawi ang pakikipagpalitan sa takot. Ngunit kinuha ni Madison ang isang pala at nakipaglaban habang tumulong din ang pinuno ng tribo. Matapos ang magulong labanan, nakataka silang tatlo. Dinala ni Strand ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Tinanong siya ni Madison kung gaano kalalim ang gulong na sangkutan niya at natuklasan nilang may utang siya kay John. Ang mga taong nakatali sa pasukan ng pamilihan ay mga hindi nakabayad sa utang, ibig sabihin, ganoon din ang mangyayari kay Strand.
Kinabukasan, naghanda ang pinuno ng tribo na gamitin ang kanyang pera para muling makipagkasundo sa pagbili ng tubig, ngunit nagulat siya nang makita niyang ubos na ang kanyang pera. Lumabas na si Madison ang kumuha nito ng palihim upang ipantubos kay Strand. Galit na galit ang pinuno ng tribo, ngunit sinabi ni Madison na may reserbang plano siya. Pupunta sila sa dam upang humanap ng paraan para tuluyang maresolba ang problema sa tubig. Bagaman galit, wala nang ibang opsyon ang pinuno ng tribo kundi sumang-ayon. Tungkol naman sa dam, matapos mamatay si Ginoong Bal, sinamantala ng babaeng doktor ang pagkakataon upang sakupin ito at tulungan ang maraming mga refugee. Binuksan niya ang supply ng tubig. Bagaman nakakataba ng puso ang kanyang kabutihang ginawa, nagdala ito ng panganib sa mundong ginugupo ng pag-apokalipsis. Dahil napakarami ng mga refugee, at ilan sa kanila ay walang utang na loob at mapang-abuso, may mga naging sakim at naghangad na sakupin ang dam. Malakas si Daniel sa labanan, ngunit nahirapan siyang kumilos laban sa mga refugee. Ang nagawa na lamang niya ay ilayo ang doktora mula sa gulo. Samantala sa bukirin, habang namimigay ng tubig, isang babae ang nagtangkang kumuha ng pangalawang timba. Hinimok siya ni Alicia na ibalik iyon, ngunit sa halip na sumunod, naging marahas ang babae. Habang papasabog na ang tensyon, napilitan si Alicia na ibunyag ang lihim tungkol sa matinding kakulangan sa tubig. Inasahan niyang ang katotohanan ito ay magbubuklod sa lahat, ngunit sa halip, lalo lamang itong nagpasimula ng mas malaking kaguluhan hanggang sa pumutok ang isang putok ng baril. Dumating sina Ophelia at ang kanyang armadong kasama upang awatin ang gulo. Nagbanta ang kasama niyang lalaki na kukunin nila ang balon, bagay na tinutulan ni Nick. Parehong matigas ang paninindigan ng dalawang panig, kinuha pa ni Nick ang baril at naupo sa ibabaw ng balon. Sa oras na muntik nang sumiklab ang labanan, mabilis na namagitan si Ophelia upang pigilan ito. Binalaan ni Ophelia ang lahat na mapayapa man ang tribo, ay hangganan din ang kanilang pasensya. Dahil parehong humaharap sa kakulangan ng tubig ang dalawang grupo, sinubukan ni na Alicia at Nick na makahanap ng paraan upang maiwasan ang madugong labanan. Nakita ni Alicia ang ilang miyembro ng tribo na naghuhukay sa labas upang maghanap ng bagong pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, may mga patuloy pa ring nagsisikap na baguhin ang kanilang kalagayan. Kinagabihan, nag-usap sina Nick at ang mga sundalo tungkol sa posibilidad na lusubin ang mga tao ng tribo upang mabawi ang kanilang mga sandata. Sa tingin nila, ito lamang ang paraan para hindi sila tuluyang maging bihag ng sitwasyon. Ngunit handa na rin ang mga katutubo. Kapag nagsimula ng digmaan si Nick, magkakaroon sila ng dahilan upang lumaban. Matagal na silang naghihintay ng pagkakataong makaganti. Habang papalapit na ang malaking labanan, nakita ni Nick si Alicia na naghuhukay ng tubig kasama ang mga katutubo. Ang ginawa ng kanyang kapatid ay nagpaunawa sa kanya, kaya't ibinaba niya ang baril at sumama sa paghukay. Sa harap ng parehong problema, alam niyang ang labanan ay magdudulot lamang ng kapwa pagkawasak. Ang ginawa ni na Alicia at Nick ay nakaimpluwensya sa iba, pati na rin kay Ophelia, at di nagtagal, marami na rin ang tumulong. Kung makakahanap man sila ng tubig o hindi, ang pagkakaisa ay nakatulong upang mabawasan ang tensyon ng dalawang panig. Samantala, sina Madison, Strand, at ang pinuno ng tribo ay nagmamaneho patungo sa dam, ngunit nakatagpo sila ng problema. Ang kalsada ay puno ng mga inabandonang sasakyan, at mas nakakatakot, maraming zombie ang naglalakad-lakad sa pagitan ng mga ito. Kailangan nilang gumamit ng talino kaysa lakas upang makalusot. Sa kabutihang palad, may karanasan si Strand sa ganitong sitwasyon. Inilabas niya ang isang remote control na gumagawa ng ingay upang ilihis ang atensyon ng mga zombie at matagumpay silang nakadaan. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang abandonadong paradahan. Sinuri ni Strand ang paligid at nakakita ng maliit na kotse. Sa ilalim nito ay may pasukan papunta sa imburnal, ang daan ang dati niyang ginagamit mula sa dam papunta sa pamilihan. Ngunit napakabaho sa loob at halos hindi sila makahinga habang dahan-dahang naglalakad. Kahit pamilyar si Strand sa daan, napakadilim ng imburnal kaya madali silang maligaw. Nawala siya ng sandali, ngunit kalaunan ay natagpuan ang tamang daan. Habang naglalakad, sinabi niya kay Madison na buhay pa si Daniel, ngunit nasira ang kanilang relasyon dahil kay Ophelia. Sinabi naman ni Madison na maayos si Ophelia, kaya't nakahinga ng maluwag si Strand.
Nang malapit na sila sa labasan ng imburnal, nakaharap nila ang isang namamagang zombie na nakasiksik sa lagusan, humaharang sa daan. Kinuha niya ang palakol at pinugutan ito ng ulo, pagkatapos ay tinadtad ang bangkay. Samantala, sa dam, nakaharap din si Daniel sa isang di inaasahang sitwasyon. Nagriyot ang mga refugee dahil sa tubig, kaya napilitan silang magpaputok upang itaboy ang mga ito. Matapos umatras, nakabalik si Daniel sa control station ng dam. Habang isinasara niya ang gate, napansin niyang papalapit sina Madison. Nang malaman niyang buhay pa ang kanyang anak, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Nakita ni Madison si Daniel at nagkaroon ng pag-asa na makakuha ng tubig. Naniniwala siyang papayag ang doktor na namamahala ng dam na tumulong sa kanila. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tumanggi ang doktora. Kahit handang makipagpalitan ng supply ang bukirin, inaasahan ni Madison na ipagtatanggol sila ni Daniel, ngunit nanatiling tahimik ito. Nang gabing iyon, nag-usap si Madison at ang doktora, at doon niya naintindihan kung bakit ito tumanggi. Noong una, nagbibigay ng libre ng tubig ang doktora sa mga refugee, ngunit hindi niya inasahan ang labis na kasakiman ng tao. Kinalaunan, pinilit siya ng mga ito na isuko ang kontrol ng dam. Natatakot siya na kung makikitang nakikipagkasundo siya sa iba, muling magkakagulo. Sa mundong winasak ng apokalipsis, ang kabaitan ay isang bihirang bagay. Ngunit pinaalalahanan pa rin siya ni Madison na kailangang maging matatag kapag kinakailangan. Kinagabihan, nilapitan ni Daniel ang pinuno ng tribo upang pasalamatan siya sa pagliligtas kay Ophelia. Doon niya nalaman na isa ng bayani si Ophelia at maraming buhay na ang nailigtas nito. Naisip ni Daniel na hindi na inosente ang kanyang anak, natuto na rin itong pumatay upang mabuhay. Samantala, sinabi ni Madison kay Strand na tuluyang tumanggi ang doktora na makipagpalitan ng tubig, ngunit inalok siyang dalhin ang kanyang pamilya at si Ophelia sa dam. Tumanggi si Madison, hindi dahil ayaw niyang iwan ang bukirin, kundi dahil alam niyang ang sobrang kabaitan ng doktora ay hindi makakapagpanatili ng kapangyarihan sa dam. Kinabukasan, sa kabila ng lumalalang galit ng mga refugee, nagpasya pa rin ang doktora na maghatid ng tubig sa lugar ng kaguluhan. Naniniwala siyang maiintindihan ng mga tao ang kanyang mabuting hangarin. Sinubukan siyang pigilan ni Daniel, ngunit nabigo, kaya't nagpasya siyang manatili sa dam upang protektahan ito para sa kanya. Habang inihahanda ng doktora ang supply ng tubig, isang lalaki ang nakatayo sa itaas ng dam, pinagmamasdan ang lahat. Sa kanyang mukha, tila may binabalak siyang paraan upang pigilan ang isang bagay na mangyari. Gayunpaman, naramdaman ng pinuno ng tribo na sayang lang ang oras kung mananatili pa sila roon. Sabik na siyang bumalik sa farm, naniniwalang ang pagkabigo sa pagkuha ng tubig ay kasalanan ni Madison at Strand. Ang una niyang balak pagbalik ay paalisin ang lahat ng tao ni Madison mula sa farm, mariing pinayuhan siya ni Madison na huwag iyon gawin, ngunit ayaw niyang makinig kahit isang salita. Habang nagpasya na ring umalis si Madison, biglang sumabog ang isang truck ng tubig na umakit ng ilang mga zombie sa paligid, ngunit matagumpay iyong naresolba ni Daniel. Alam niyang si Strand ang may kagagawan, ngunit pinili niyang hindi ito ibunyag at sa halip ay sinisi ang mga refugee, sinasabing nagpaplano ang mga ito ng pag-aaklas. Pagkatapos ng maliit na insidenteng iyon, sa wakas ay napagtanto ng doktora na kailangan nila ng mga armas para sa depensa, at pumayag siyang ipagpalit ang supply ng tubig kapalit ng mga sandata mula sa farm. Iminungkahi ni Madison na magdala ng isang truck ng tubig sa araw na iyon, at gawin ang formal na palitan sa merkado pagkalipas ng 5 araw. Gayunpaman, nagdagdag din ang doktora ng kondisyon na muling pagtagpuin sina Daniel at ang kanyang anak na babae. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig. Habang naglalakad sa daan ang pinuno ng tribo, nakita niyang minamaneho ni Madison ang truck ng tubig at naunawaan niyang naligtas ang farm. Masaya siyang sumakay sa truck at bumalik sa farm. Samantala, si Troy ay naglalakbay mag-isa sa ilang mula nang mapalaya siya sa farm. Di nagtagal, nakarating siya sa isang komunidad na dating tinitirhan ng mga taong tribo, ngunit ngayon ay abandonado. Gayunpaman, nakakita pa rin siya ng isang granada launcher sa loob ng kabinet. Kinabukasan, tinitigan ni Troy ang kanyang baril na may isang bala na lang at tila pinag-iisipan ng magpakamatay. Ngunit bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay sa likod niya. Tila may nakita siyang nagpabago ng kanyang isip. Ibinaril niya ang huling bala sa langit at ngumiti ng tuso, malinaw na may masama siyang binabalak.
Pagbalik sa farm, medyo gumaan na ang tensyon sa pagitan ng mga tao sa farm at ng tribo, ngunit may mga bagong problema na namumuo. Habang papaliit ang supply ng tubig, pumapayat na rin ang mga baka dahil sa kakulangan nito at maaaring maakit ng mga ito ang mga zombie anumang oras. Pagkatapos timbangin ang sitwasyon, nagpasya si Nick na ipakatay ang lahat ng baka. Ang desisyong ito ay nagdulot ng lungkot kay Jake. Napakaraming hindi ka nais-nais na pangyayari na ang naganap sa farm, kaya't naisip niyang umalis na lang. Umaasa siyang sasama si Alicia sa kanya upang lumipad palayo, maghanap ng bagong tahanan at magsimula ng panibagong buhay. Bagaman gusto rin ni Alicia, hindi niya magawang iwan ang pamilya niya sa ganitong panahon. Habang wala sina Madison at ang pinuno ng tribo, si Nick ang naging sandigan ng lahat. Marami ang humahanga sa kanya kahit hindi siya interesado sa pagiging pinuno. Ang pagpatay sa may-ari ng farm ay nagdulot sa kanya ng matinding konsensya. Hindi siya makatulog sa gabi at lumabas upang manigarilyo. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng malamig sa kanyang likod. Paglingon niya, nagulat siya nang makita si Troy na nakatayo roon. Nagsalita si Troy ng walang patid, sinasabing may paparating na paghukom sa loob ng ilang oras at mawawasak ang farm. Umaasa siyang makikita ito mismo ng kanyang kapatid na si Jake. Nalito si Nick at bago pa niya maunawaan, tumakbo na palayo si Troy. Kinabukasan, nagtalo sina Jake at Alicia kung aalis ba sila sa farm o hindi. Sa galit, inakusahan ni Jake si Alicia na nilandi lang siya upang makuha ng pamilya nito ang kontrol sa farm. Hindi naman ito ganap na walang basehan. Sa simula, may ganoong plano nga si Alicia, ngunit nauwi iyon sa totoong pag-ibig. Sa harap ng akusasyon, sobrang nasaktan si Alicia at hindi nakasagot. Dumating si Nick upang sabihin sa kanila na bumalik si Troy sa farm kagabi. Kilalang-kilala ni Jake ang kanyang kapatid, kaya alam niyang hindi ito magandang senyales, kaya't nagboluntaryo siyang samahan si Nick sa pagpapatrol. Bago sila umalis, siniguro ni Alicia na ipahayag ang tunay niyang damdamin kay Jake, kaya nagkaayos silang muli. Habang nagmamaneho palayo sa farm, hindi pa sila gaanong nakakalayo nang mapansin nila ang alikabok sa di kalayuan. Huminto sila upang silipin at laking gulat nila sa nakita. Sa isang libis, isang napakalaking hukbo ng mga zombie ang nagtitipon, patungong farm. Pinangungunahan ni Troy na umaakit sa mga ito gamit ang malalakas na putok ng granada launcher. Ginamit nila ang walkie-talkie upang ipaalam kay Alicia na agad namang kumonsulta kay Ophelia para sa plano. Kadalasan ay tutol si Jake sa karahasan, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na sumobra na si Troy. Handa na siyang patayin ang sariling kapatid upang tapusin ang kabaliwang ito. Pinigilan siya ni Nick, alam niyang kung papatayin ni Jake si Troy, lalo lang siyang masasaktan. Habang tumitindi ang tensyon, walang takot na ibinulgar ni Troy na si Nick mismo ang pumatay sa kanilang ama. Ngunit nanatiling kalmado si Jake sa narinig. Marahil ang mas tumimo sa kanya ay ang katotohanang alam ni Alicia ang lahat, ngunit itinago ito sa kanya, dahilan upang madismaya siya. Nang akmang babarilin na ni Jake si Troy, biglang hinampas siya ni Nick ng baril sa ulo. Ngunit biglang lumitaw mula sa kawalan ang isang grupo ng mga zombie at sa kaguluhan, nakagat si Jake sa braso. Dahil sa takot na siya'y maging zombie, mabilis na pinutol ni Nick ang kanyang braso. Ngunit kailangan nila siyang madala agad sa doktor upang hindi siya mamatay sa labis na pagdurugo. Nagmadali silang tatlo pabalik sa farm habang ang dambuhalang hukbo ng mga zombie ay papalapit ng papalapit. Napagdesisyonan nilang ihanay ang lahat ng sasakyan upang harangin ang mga nakakatakot na nilalang na ito. Gayunpaman, sobrang dami ng mga zombie at hindi kayang tumbasan ng mga sasakyan ang lakas ng puwersa ng mga ito. Di nagtagal, nabutas ang mga harang at nagsimulang gumapang ang mga zombie sa ilalim ng mga sasakyan. Upang maprotektahan ang mga walang laban na tao sa farm, sumama sa labanan sina Alicia at Ophelia na parang mga lalaking mandirigma. Sa tindi ng pag-atake ng mga zombie, yumanig ang mga sasakyan at napilitan silang magkahiwa-hiwalay dahilan upang makapasok ang napakaraming zombie. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagtago ang lahat sa silid-imbakan. Gayunpaman, kulang ang mga supply sa loob upang tumagal ng matagal. Ang nakakatakot na sitwasyon sa labas, na ngayoy pinasok na ng mga zombie, ay nagdulot ng matinding takot sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang binoculars, nasaksihan ni Nick ang malagim na kalagayan ng farm, ngunit wala siyang magawa. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi agad nabigyan ng luna si Jake,
kaya't kalaunan ay namatay siya at naging zombie. Dahil wala nang ibang paraan, napilitan si Troy na patayin ang sarili niyang kapatid. Matinding dagok ito kay Troy. Sa kawalan ng pag-asa, naisip niyang magpakamatay ngunit pinigilan siya ni Nick. Hindi pa oras para siya'y mamatay, kailangan pa nilang maghanap ng paraan upang mailigtas ang mga taong natrap sa farm. Pagkatapos ng kaguluhan, may ilan sa kanila ang nakagat ng zombie. Ang pagpapasya kung ano ang gagawin sa mga ito ay naging malaking problema. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi na gumana ang bentilador at ang saradong espasyo ay hindi na kayang suportahan ang napakaraming tao. Sa loob lamang ng ilang oras, mauubos ang hangin at lahat sila ay malulunod sa kakulangan ng oxygen kahit hindi pa kumikilos ang mga zombie. Nagtipon sina Alicia, Ophelia, at ilang mahahalagang kasamahan upang pag-usapan ang mga estratehiya. May nagsabing dapat nilang linisin ang bentilador, ngunit hindi iyon magagawa agad at natatakot silang hindi na sila aabot ng buhay. Habang wala ng ideya ang lahat, iminungkahi ni Alicia na isakripisyo ang mga nakagat ng zombie. Sa pamamagitan nito, mababawasan ng malaki ang paggamit ng oxygen at magkakaroon sila ng mas mahabang oras upang linisin ang bentilador. Ipinaliwanag ni Alicia sa lahat ang sitwasyon, umaasang kusang lalapit ang mga nakagat. Sa una, walang gustong umamin. Ngunit maya-maya, isang lalaki ang matapang na ipinakita ang kanyang sugat. Dahil dito, nagsimula ring tumayo ang iba pang mga biktima. Alam ng lahat na para mabuhay ang kanilang pamilya, kailangan nilang isakripisyo ang kanilang sarili. Sa kabutihang palad, may morphine sa silid-imbakan na maaari nilang iturok sa mga nahawaan upang tapusin ang kanilang buhay nang hindi masyadong masakit. Matapos ang pag-uusap, ipinagkatiwala kay Ophelia at isa pang kasama ang paglilinis ng bentilador, habang kay Alicia naman ang pagtupad sa tungkulin sa mga nahawaan. Ano man ang tawag dito, isa itong misyon ng pagpatay. Sa gitna ng lahat, nagpakatatag si Alicia at masakit man, tinapos niya ang buhay ng lahat ng nahawaan. Pagkatapos noon, naupo siya sa isang sulok, tulala at walang imik. Napansin ng isang mabait na matandang babae ang kanyang kalagayan at lumapit upang siya'y aluin. Bagaman kakaunti na lamang ang mga tao at bumaba na ang paggamit ng oxygen, naganap pa rin ang kinatatakutan. Unti-unting nanghina si Alicia at naging malabo ang kanyang isipan. Malinaw na nagsisimula na siyang kapusin sa hangin hanggang sa tuluyan siyang mapapikit. Maliban kay Alicia, lahat ng tao ay nagsibagsak na rin sa sahig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay muli si Alicia, ngunit mas mapanganib na ang sitwasyon. Ang ilan na nawalan ng buhay dahil sa kakulangan ng hangin ay naging mga zombie na ngayon at inaatake siya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Alicia na ipagtanggol ang sarili bagaman nawalan siya muli ng malay dahil sa sobrang pagod. Samantala, sina Ophelia at ang kanyang kasama ay natagpuan na ang bentilador na nabarahan pala ng isang zombie. Sa kapaligirang kulang sa oxygen, bawat kilos ay napakahirap. Sa huli, nagawa nilang alisin ang zombie at sa sumunod na sandali, muling umandar ang bentilador. Pumasok ang sariwang hangin sa silid-imbakan. Nagising si Alicia dahil sa pag-agos ng hangin, ngunit ilan sa mga nasa paligid niya ay naging mga zombie na. Matapos mailigtas ang matandang babae, kinuha ni Alicia ang baril at nagsimulang barilin ang mga zombie. Sa kabilang banda, sina Nick at Troy ay inilibing ang katawan ni Jake sa ilang. Labis na naapektuhan si Troy sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit pinayuhan siya ni Nick na mag-isip ng paraan upang mailigtas ang mga tao at tuparin ang kagustuhan ni Jake bilang pinakamagandang parangal sa kanya. Agad silang gumawa ng plano sa pagliligtas. Pumutok si Nick ng baril upang maakit ang pansin ng ilang zombie. Pagkatapos ay nagmaneho, patungo sa imbakan ng gasolina ng farm kung tama ang kanilang hinala, balak nilang pasabugin iyon at samantalahin ang kaguluhan upang mailigtas ang mga tao. Sumagasa ang sasakyan sa karamihan ng mga zombie, nagtilamsikan ang dugo sa paligid. Ang kakilakilabot ngunit kapanapanabik na eksenang ito ay tila nagbigay ng tuwa kay Troy. Ngunit hindi laging naaayon sa plano ang mga pangyayari. Napakalaki ng hukbo ng mga zombie at imposibleng gumawa ng daanan. Sa huli, na-block ang ruta at napilitan silang iwan ang sasakyan at tumakas patungo sa isang helikopter. Di nagtagal, pinalibutan ng mga zombie ang sasakyang panghimpapawid, tinanggalan sila ng pagkakataong makatakas. Habang sinusubukan nilang paandarin ang helikopter, napagtanto nilang sira ang makina at napaisip sila kung ano pa ang magagawa nilang paraan upang mabuhay.
Biglang may malakas na pagsabog na nagmula sa direksyon ng bukirin. Nagkatinginan ang dalawa, litong-lito. Narinig din ni Alicia ang ingay at patuloy pa ring nakikipaglaban ng matindi laban sa mga zombie. Sa dami ng kalaban kumpara sa mga buhay, napunta siya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Ngunit biglang, isa-isa nang bumagsak ang mga zombie sa paligid niya, pinagbabaril ng mga dumating na puwersa. Dumating na ang mga tagapagligtas, walang iba kundi si Madison at ang kanyang grupo. Nalampasan ang krisis sa loob ng storage room. Sa kasamaang palad, matapos ang magulong labanan, si Alicia na lamang ang nakaligtas. Samantala, dahil sa pagsabog, nailayo ang grupo ng mga zombie, kaya nakatakas sina Nick at Troy sa panganib. Sa gitna ng kaguluhan ng mga zombie, tuluyang nawasak ang bukirin. Plano ni Madison na pangunahan ang lahat papunta sa dam at sinabi kay Ophelia na buhay pa ang kanyang ama, si Daniel. Sa labis na tuwa, napaiyak si Ophelia nang malamang hindi pa patay ang kanyang ama. Si Alicia naman, nang malaman ang pagkamatay ng minamahal niyang si Jake, ay binalot ng matinding kalungkutan. Ayaw ni Nick na magkaroon pa ng gulo, kaya nanahimik siya at hindi sinabi kay Alicia na si Troy ang may kagagawa ng lahat. Ayaw namang sumama ni Alicia papunta sa dam, gusto niyang puntahan ang lugar kung saan sana sila tatakas ni Jake. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ng kapatid, iminungkahi ni Nick na susundan niya ito upang masiguro na ligtas ito bago siya bumalik sa iba sa dam. Nababahala si Madison na baka hindi makasundo ni Troy ang iba, kaya nagpasya siyang isama na lamang ito kay Nick. Pinangunahan ni Madison ang grupo patungo sa dam. Gayunpaman, dahil wasak na ang bukirin, halos wala na silang maibibigay na mapagkukunan, dahilan upang magduda kung tatanggapin sila doon. Maaaring hindi sila tanggapin. Nagpasya si Madison na kung sakaling lumala ang sitwasyon, gagamitin niya si Ophelia bilang pambara o paraan para makuha ang tiwala ng mga tao roon. Ngunit si Ophelia, na nakaupo sa likuran ng truck at tila wala sa sarili, ay biglang nahulog. Nalaman nilang nakagat siya ng zombie noong nililinis pa nila ang bentilador at itinago lamang niya ito, umaasang makikita pa ang kanyang ama bago siya mamatay. Nangako si Madison sa kanya na sisiguraduhin niyang magkikita pa silang mag-ama. Dumating ang grupo sa trading market, at ang susunod na hamon ay makalusot sa seguridad sa pasukan. Kapag nalaman nilang nakagat si Ophelia, tiyak na papatayin siya kaagad. Sa kritikal na sandaling iyon, ibinigay ni Madison ang kanyang mga baril bilang kapalit, kaya nakalusot sila sa inspeksyon at naiwasan ang pagdududa. Bagaman maliit ang pag-asang mailigtas si Ophelia, determinado pa rin si Madison na humanap ng gamot. Hindi natuwa si Strand sa desisyong iyon. Para sa kanya, ang mga baril ay pinagpagura nilang makuha. Nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit sa kabutihang palad, pumabor ang pinuno ng tribo kay Madison. Samantala, sina Alicia, Nick, at Troy ay naglakbay ng magkalayo ang pagitan, upang matiyak na ligtas si Alicia. Nang dumilim, napansin ni Alicia na may sumusunod sa kanya, kaya nagpaputok siya ng babalang putok sa langit. Doon lamang niya napagtanto na sina Nick at Troy pala ang sumusunod. Sinubukan ni Nick na hikayatin ang kanyang kapatid na sumama na sa kanila sa dam, ngunit matatag pa rin itong tumanggi. Wala siyang nagawa kundi igalang ang desisyon nito. Kinabukasan, niyakap ni Nick at Alicia ang isa't isa bago maghiwalay ng landas. Muling naglakbay mag-isa si Alicia upang maghanap ng paraan para mabuhay. Nakakita siya ng isang tindahan at, matapos ang ilang paghihirap, natagpuan niya ang isang bariles ng mga patatas. Habang papunta na siya rito, biglang napaligiran ng mga zombie ang pasukan, kaya mabilis siyang nagtago. Hindi nagtagal, may lumabas na isang babaeng may hawak na asarol at mabilis na pinaslang ang mga zombie. Mula sa dilim, pinagmasdan ni Alicia ang babae habang pinuputol nito ang mga daliri ng mga zombie at binubunot ang kanilang mga ngipin matapos patayin ang mga ito. Ayaw ni Alicia na mawala ang mga patatas, kaya palihim niyang sinundan ang babae. Sinubukan niyang kunin ng palihim ang mga patatas mula sa kotse ng babae, ngunit nahuli siya nito. Bagamat mahusay lumaban ang babae, may baril si Alicia. Nagkaroon sila ng tensyon hanggang sa imungkahi ni Alicia na hatiin na lang nila ang mga patatas. Habang kumakain sila, nalaman ni Alicia mula sa babae na sa trading market ay may mga Meksikano na nakikipagpalitan ng mga ngipin at daliri ng zombie bilang mga anting-anting. Nakikipagkalakalan siya sa mga ito upang makuha ang mga supply na kailangan niya para mabuhay. Mula nang magsimula ang zombie crisis,
palaging mag-isa lamang siyang lumalaban. Matapos magpahinga sa tindahan ng magdamag, plano ng babae na umalis sakay ng kotse kinaumagahan, ngunit nagloko ang makina, kaya wala siyang nagawa kundi makipag-team kay Alicia. Nag-aalala si Madison na baka magalit si Daniel sa grupo kapag nalaman nitong may nangyaring masama kay Ophelia. Nang bumalik si Nick, labis na nalungkot si Madison at hindi na napigilan ang kanyang emosyon, napaiyak siya. Nagboluntaryo si Nick na alagaan si Ophelia upang mapagaan ang bigat ng loob ni Madison. Ngunit nang makita niya ang isang bote ng painkillers, bumalik ang kanyang pagnanasa sa gamot. Hindi sapat ang painkillers para maibsan ang kanyang pagnanasa, kaya lumapit siya kay Troy at nagtanong kung may mga interesting key na lugar pa sa trading market. Dahil naghahanap ng mas matinding karanasan, tinuro siya ng isang tauhan sa isang kasino. Isinama pa niya si Troy. Ipinakita ng may-ari ang isang piraso ng utak ng isang hindi kilalang nilalang. Nababahala si Troy sa kakaibang bagay na iyon at sinubukang pigilan si Nick na makialam, ngunit nabigo siya. Sa halip, napilit pa ni Nick si Troy na subukan din ito. Pagkatapos noon, parehong kihay ang dalawa at umakyat sa pader ng market. Sumalubong sa kanila ang isang grupo ng mga zombie, ngunit kalmado lang si Nick. Dinurog niya ang ulo ng isang zombie at ipinahid ang dugo at laman sa kanyang mukha, pagkatapos ay ginawa rin iyon kay Troy. Unang beses ni Troy maranasan ang ganoong taktika at halatang naguluhan siya. Nang handa na sila, sumanib sila sa grupo ng mga zombie, tila ba tinatamasa ang pakiramdam ng kalayaan. Samantala, naglalakad mag-isa si Strand sa trading market upang hanapin ang taong namumuno roon. Binanggit ni John na may gusto siyang ipagpalit, ngunit hindi malinaw kung ano iyon. Nang dumating ang oras ng palitan, mag-isa lamang na pumunta si Madison kasama si Ophelia sa napagkasunduang lugar upang makipagkita kay Daniel. Sa kasamaang palad, naging malupit ang tadhana. Habang papalapit ang sasakyan ni Daniel, binawian ng buhay si Ophelia. Hindi na muling nagkita ang mag-ama bago ito pumanaw. Dahil sa biglaang pagkamatay ni Ophelia, sandaling nawala ng katinuan si Daniel at muntik ng barilin si Madison. Mabuti na lamang at nakapigil siya sa sarili, at sa sobrang sakit, siya mismo ang pumatay sa anak bago ito tuluyang maging zombie. Pagsapit ng umaga, kalmado na si Daniel at kusang nilapitan si Madison, pumayag siyang pangunahan ang grupo patungo sa dam. Gayunman, tumanggi sina Nick at Troy na sumama, pinili nilang manatili sa trading market upang maghanap ng mga supply. Tulad ng mga anak na lumalaki, nagkaroon sila ng sariling desisyon at hindi na pinilit ni Madison. Sa huli, sa ilalim ng gabay ni Daniel, tumulak sina Madison at Strand patungo sa dam. Sa mga lansangang walang buhay, bihasang pinutol ni Nick ang ulo ng mga zombie at inilagay ang mga ito sa kariton, parang nag-aani lang ng gulay. Lumalabas na iniutos ni John sa pinuno ng slaughterhouse na kolektahin ang mga utak ng zombie dahil naglalaman daw ito ng mahalagang sangkap na kayang pataasin ang adrenaline ng tao, na magbibigay sa kanila ng lakas upang lumaban ng walang kapaguran. Plano ni John na palawakin ang kanyang teritoryo at ang mga nakolektang utak ay pagkain para sa kanyang mga mandirigma. Hindi ito alam ni Nick, ang alam lang niya ay gusto niyang ipalit ang mga ulo ng zombie sa mga supply. Sa mga pakikisalamuhan ni Troy sa mga tao sa market, agad niyang natuklasan na ang totoong target ni John ay ang dam. Sa sandaling iyon, nakatayo sina Madison at Strand sa mataas na bahagi, tanaw ang buong dam. Dahil parehong pinili ng kanyang mga anak na mamuhay ng mag-isa, nakaramdam si Madison ng lungkot. Sinubukan siyang patahanin ni Strand, ngunit halatang may iniisip ito, marahil ay tungkol sa plano ni John na salakayin ang dam. Mabilis na nagtungo sina Nick at Troy sa dam upang magbigay ng babala. Ang mga tao roon ay pamilyar na kay John, na dati nang konektado sa mga pangunahing drug lord bago pa man ang apocalypse, at kahit ang makapangyarihang Mexican drug cartels ay takot sa kanya. Para paghandaan ang nalalapit na panganib, nagtipon silang lahat upang magplano. Hindi nila kayang makipaglaban ng harapan dahil sa malaking agwat ng lakas, kaya't tanging matinding depensa lamang ang magagawa nila. Bilang huling paraan, nagpasya silang kung sakaling mawala ng kontrol, pasasabugin ang mga gate ng dam at hayaang dumaloy palabas ang tubig. Nagboluntaryo si Troy na tumulong maglagay ng mga bomba, ngunit tinanggihan siya ni Daniel na malinaw na walang tiwala sa kanya. Ang pinuno ng tribo at ang kanyang mga tauhan, nang malaman ang nalalapit na panganib sa dam, ay nagpasyang huwag nang manatili at umalis patungong Hilaga,
pabalik sa kanilang tribo. Ayaw din ni Nick na manatili si Madison dahil mas mapanganib na ito kaysa sa lahat ng kanilang pinagdaanan noon. Ngunit iginiit ni Madison na manatili upang tulungan si Daniel sa pagtatanggol sa dam. Sa isang pribadong sandali, nilapitan ni Strand si Nick at hiniling na kumbinsihin nito si Madison na umalis kaagad. Ngunit napansin ni Nick na tila may kakaiba kay Strand. Nang mapilit, inamin ni Strand ang katotohanan, ang plano ni John na sakupin ang dam ay siya mismo ang nakaisip. Nakipagkasundo siya kay John na lihim siyang tutulong kapalit ng posisyon bilang tagapamahala ng dam at ng kaligtasan ng pamilya ni Madison. Hindi nila inasahan na ilalantad ni Nick ang lahat. Kung susubukang lumaban ang mga tao sa dam, kakalimutan ni John ang kasunduan at walang awa silang wawasakin. Bagaman labis na nagalit si Nick kay Strand, wala siyang ibang magagawa kundi hanapin agad ang kanyang ina at iligtas ito. Ngunit pagdating niya sa lugar ni Madison, nadatnan niya si Daniel na tila malalim ang iniisip, hawak ang pulseras ni Ophelia, at hindi pa rin matanggap ang pagkamatay ng anak. Sa parehong oras, pinaghihinalaan ni Daniel na ang kamakailang pag-atake ng mga zombie sa farm ay hindi aksidente at may taong nagsabotahe. Hindi na malaya ni Nick na nilock ni Daniel ang pinto, determinado itong alamin ang totoo mula sa kanya. Ngunit hindi para sa hustisya ang pagtatanong ni Daniel. Ito ay para mailabas ang lahat ng kanyang galit at hinanakit. Alam ni Nick na kapag isinumbong niya si Troy, magiging malala ang kapalit, kaya't pinili niyang sabihin ang kalahating katotohanan. Ipinaliwanag niyang bagamat matindi at mapanganib ang mga paraan ni Troy, tunay niyang mahal ang farm at hindi niya intensyong dalhin ang mga zombie roon. Pagkatapos, nagsinungaling siya na si Jake, na matagal nang patay, ang dapat sisihin. Napaniwala si Daniel sa sinabi ni Nick at bahagyang nabawasan ang galit nito kay Troy. Samantala, tinutulungan ni Troy si Madison sa paglalagay ng mga pampasabog na depensa nang dumating si Nick at isiwalat ang pagtataksil ni Strand. Kailangan na nilang umalis agad at pati si Troy ay kailangang sumama dahil malapit nang mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Maunawaan din ni Daniel balang araw na si Troy ang may kagagawan kung bakit dinala ang mga zombie sa farm. Ngunit hindi kailanman inamin ni Troy ang kanyang kasalanan, sa halip, pabirong inamin niya ito kay Madison. Dahil sa matinding paghihirap at sakripisyong ginawa ni Madison para sa kapayapaan ng farm, tuluyang sumabog ang kanyang damdamin. Sa sobrang galit, binugbog niya si Troy hanggang sa mapatay ito gamit ang martilyo. At hindi makapagsalita habang nakatitig sa katawan ni Troy, hindi makapaniwala sa nasaksihan niyang pagkamatay nito. Samantala, natuklasan ni Daniel na palihim na binuksan ni Strand ang isang balbula upang ilihis ang tubig ng dam papunta sa ibang direksyon na nagdulot ng pagbaba ng antas ng tubig at ginawang daanan ang outlet para mapadali ang pag-atake ni John. Sa gitna ng pagtatalo, nagsimula si Daniel ng labanan ng harapan. Sa kaguluhan, nagpaputok si Strand ng baril. Sa kabila ng delikadong sitwasyon, hindi napatay si Daniel, nabasag lamang ang kanyang mukha. Sa oras na iyon, nakapasok na ang mga tauhan ni John sa dam at wala nang magawa ang mga tagapagtanggol. Natagpuan ni Strand sina Madison at Nick at dinala sila sa ligtas na lugar. Sa sandaling iyon, wala nang ibang pagpipilian si Madison kundi magtiwala kay Strand, kaya ibinigay niya rito ang detonator ng bomba. Samantala, kay Alicia naman, matapos niyang makipagtulungan sa babae, nakalikom sila ng maraming supply at handa ng bumiyahe papunta sa pamilihan nang bigla silang salakayin ng isang sasakyan. Dahil sa matinding pagbangga, bahagyang nabigla si Alicia. Malinaw na ang mga umatake ay pakay ang mga supply sa sasakyan. Sa kabila ng matinding paglaban ng babae, natalo siya sa dami ng kalaban at nabali pa ang kanyang binti. Sa kritikal na sandali, kinuha ni Alicia ang isang machine gun at nagawang paatrasin ang mga kalaban. Dahil sa grabeng pinsala ng babae, binalutan ni Alicia ng benda ang kanyang binti at agad siyang dinala sa pamilihan para magamot. Sa tulong ng manggagamot, na-stabilize ang kalagayan ng babae. Dahil napansin ng manggagamot ang mahusay na paunang paggamot ni Alicia, kinuha niya ito bilang katulong sa isang operasyon. Hindi alam ni Alicia na ang pasyente ay si John, ang pinuno ng pamilihan. Lumabas na si John ay maisakit dulot ng tumor sa kanyang likod na pumipisil sa mga ugat, dahilan kung bakit siya naka-wheelchair. Mataas ang panganib ng operasyon, kung magtagumpay, maliligtas siya, pero kung mabigo, mamamatay parehong ang manggagamot at si Alicia. Habang isinasagawa ang operasyon, walang pampamanhid,
kaya ang pangunahing tungkulin ni Alicia ay panatilihing kalmado si John upang maiwasang gumalaw ito sa sakit, dahil kung mangyari iyon, maaaring matusok ng scalpel ang kanyang gulugod at magdulot ng kamatayan. Nagkwento si Alicia ng mga karanasan bago ang apokalips upang maibsan ang matinding sakit ni John. Naging matagumpay ang operasyon, kaya nakamit ni Alicia ang respeto at paghanga ni John bilang bayani ng araw, habang ang manggagamot ay hindi nabigyang pansin. Pagkatapos ng operasyon, sabik si John na salakayin ang dam at binalak niyang isama si Alicia. Wala nang magawa si Alicia, kundi sumama sa kanya sa bangka papunta sa dam, kung saan sinalubong sila ni Strand sa daungan. Nagkakilala sila at tahimik na nagpalitan ng impormasyon, ngunit napansin ni John ang kanilang pagkakakilala. Dahil alam ni Alicia ang galit ni John sa kasinungalingan, inamin niyang kilala niya si Strand at ipinaliwanag ang koneksyon niya kay Madison, umaasang mapapatawad nito ang kanyang pamilya. Upang makuha ang pahintulot ni John, nagboluntaryo pa siyang samahan ito at alagaan. Samantala, nababagabag si Nick sa pagkamatay ni Troy, hindi makapaniwalang nagawa iyon ng kanyang ina. Sa isang pagtatalo, tinanong niya kung papatayin din ba siya nito kung kinakailangan. Sa gitna ng pagtatalo, sinabi ni Strand kay Madison na dumating na si Alicia. Dahil sa kaba ni Strand, pinilit ni Madison na sabihin ang totoo at nalaman niyang si Daniel ay binaril niya at hindi pa tiyak kung buhay ito. Buhay pa si Daniel, nagtatago kasama ang babaeng doktor sa Imburnal, isang lugar na ligtas mula sa kasalukuyang kaguluhan. Gayunman, nag-alala ang doktor sa kanyang tapat na katulong kaya lumabas ito upang humingi ng tulong, ngunit natagpuan niya itong patay na, pinaslang ng mga tauhan ni John. Dahil sa sobrang galit sa pagkamatay ng kanyang katulong, nagpasya siyang harapin ang mga kalaban. Iminungkahi ni Strand kina Madison at Nick na magpanggap bilang mga manggagawa sa pagmamantin upang makatakas sila sa dam. Abala noon ang mga tauhan ni John sa pag-aasikaso ng mga bangkay, at sinabi ni Strand na siya na ang bahalang magdala kina Madison at Nick, kaya walang naghinala. Habang tila magiging matagumpay na ang plano, biglang narinig ang mga putok ng baril mula sa likuran, walang iba kundi ang babaeng doktor. Dahil sa paghihiganti, buong tapang siyang lumaban, ngunit gaya ng inaasahan, natalo siya sa dami ng kalaban. Mabilis siyang binaril sa ulo ni John. Ang biglaang pagdating ni John ay nakagulat kay Strand, at malinaw na ang plano na palayain sina Madison at ang kanyang anak ay hindi na posible. Armado at mapanganib ang kalaban at wala ng pagkakataon sina Madison at Nick na lumaban. Bago siya mamatay, nagawa pa ng babaeng doktor na mapatay ang ilan sa mga tauhan ni John. Noong una, tiniyak ni Strand kay John na makukuha niya ang dam ng walang nasasaktan, ngunit malayo sa katotohanan ang kanyang pangako. Habang iniisip ni John kung paano haharapin sina Madison at ang kanyang anak, isa sa kanyang mga tauhan ang nakilala si Nick bilang ang binatang nangangalap ng impormasyon sa pamilihan. Nang tanungin tungkol kay Troy, diretsahang sinabi ni Nick na pinatay siya ng kanyang ina. Dahil dito, napagtanto ni John na si Madison ay isa ring walang awang tao. Hindi niya maaaring hayaan na may ganitong mapanganib na tao sa kanyang nasasakupan. Kahit na nakatulong sa kanya si Alicia, matapos niyang patayin si Madison, magiging kalaban din siya. Kaya nagpasya si John na lipulin sina Madison at ang kanyang pamilya. Bagaman pabor sa kalaban ang sitwasyon, hindi si Nick ang tipo ng taong basta na lang susuko sa tadhana. Habang niyayakap si Strand sa huling pagkakataon bilang pamamaalam, palihim niyang kinuha ang detonator ng mga pampasabog na nakakabit sa kanyang katawan. Dahil dito, natakot si John at hindi makakilos ng padalos-dalos. Gayunman, limitado lamang ang saklaw ng detonator. Nakipagkasundo si Nick kay John, hinihiling na payagan sina Madison, Alicia, at Strand na umalis, habang siya naman ay mananatili sa dam, handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang pamilya. Mabilis na sumakay sa bangka sina Madison at ang iba pa, umaasang makahanap ng maliit na pagkakataong makaligtas sa pamamagitan ng paglayag paakyat ng ilog. Sa dam, nagharap pa rin sina Nick at John. Sa simula, hindi naniwala si John na maglalakas loob si Nick na pasabugin ang dam at isama ang sarili sa kamatayan, at inisip pa niyang baka walang pampasabog talaga sa dam. Ngunit nang mapagtanto niya ang totoo, nagsimula siyang kabahan at sinubukang kumbinsihin si Nick na sumuko. Ngunit hindi na tinag si Nick. Hindi pa tuluyang nakalayo sina Madison sa saklaw ng pagsabog, kaya inakala ni John na hindi maglalakas loob si Nick na pindutin ang detonator.
Ngunit nang tila nasa bingit na si Nick, biglang tinamaan ng bala ang isa sa mga tauhan ni John na papalapit sa kanya. Lumabas na hindi pa pala umaalis ang pinuno ng tribo at ang kanyang mga tauhan, marahil ay nagtagong nagbabantay upang protektahan sina Madison at ang iba pa. Sa imbornal, nagkamalay si Daniel, ngunit labis siyang nasaktan nang makita niyang wala ng buhay ang babaeng doktor. Nang matiyak ni Nick na nakalabas na sina Madison sa saklaw ng pagsabog, pinindot niya ang detonator at nagsimulang gumuho ang dam. Nang makita ito, mabilis na tumakbo si John para iligtas ang sarili niyang buhay. Tumakbo si Daniel papunta sa dam at nagawa niyang mailigtas si Nick. Sa bangka, nag-aalala sina Madison at Alicia kay Nick at nais sanang bumalik, ngunit hinila sila ng napakalakas na agos. Nahulog sa tubig si Madison, nawala ng malay at nagsimulang magkaroon ng mga ilusyon. Sa kanyang paningin, nasa puntod siya ng kanyang ama sa bukirin, ipinahahayag ang kanyang mga kasalanan, hanggang sa bigla siyang hilahin papasok sa libingan. Sa sandaling iyon, may malalakas na kamay na humawak sa kanya, ito ay ang kanyang asawa, si Travis. Ang paglitaw ng minamahal niyang si Travis ang nagbigay kay Madison ng lakas upang lumaban at nagawa niyang lumangway papunta sa pampang. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang maraming mga takas sa tabing dagat, lahat ay may dalang timba upang mangolekta ng tubig. Sa pagkawasak ng dam, muling bumalik sa kalikasan ang tubig. Marahil ito na ang pinakamabuting wakas. Sa pagtatapos, napilitan si Madison na muling mahiwalay sa kanyang pamilya. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.